Sa isang tren sa ilalim ng lupa, isang batang monghe na nakapikit habang nagdadasal ang biglang naramdaman ang bigat sa kanyang balikat. Pagmulat ng mata, nakita niya ang isang babaeng hindi sinasadyang nakasandal sa kanya. Dahil hindi siya tagasunod ni Kikisi Kwang, agad niyang kinuha ang aklat ng sutra at binasa upang pakikalmahan ang isip. Ngunit sa pagbukas ng unang pahina, napansin ng kanyang mata ang isang pulang kislap sa tabi ng babae. Pagdating sa susunod na istasyon, sinulyapan niya ito, at sa ilalim ng dilaw na ilaw, isang malabong anino ang tahimik na sumusunod sa kanya. Ang babaeng iyon ay si Kang Yang Hua, isang bombero na kilala bilang i-bombero ng mga Himala, dahil sa kanyang mga rescue mission. Walang sinuman ang nasaktan, at maging ang mga asong natrap sa apoy ay nailigtas niya sa pamamagitan ng tease. Gayunpaman, ang mabait na si Yang Hua ay madalas na binabagabag ng masasamang panaginip, at kakaiba na hindi niya maaalala ang mga detalye nito pagkagising. Sa isang bangungot, bumalik siya sa panahon ng Great Korea, kung saan naglalaban ang Silya at Gaya. Siya ay naging si Hanrita, anak ng isang general ng Gaya, at nasaksihan ang pagpatay sa kanyang mga magulang ni Doha, isang general ng Silya. Sa 7 laban na puno ng galit, isinumpa ni Rita na pagbabayarin ang kaaway, kaya naman, sinimulan niyang lapitan si Doha. Unti-unting nakakuha ng tiwala, at sa isang gabing may pulang buwan, natupad niya ang paghihiganti para sa kanyang mga magulang. Nang bumagsak si Doha, ang kanyang kaluluwa ay naging galit na espiritu. Tinitigan si Rita na tumatakbo na may hinanakit. Habang tumakas, hinabol si Rita ng mga tauhan ni Doha at nahulog sa ilog. Biglang nagising si Yang Hua. Pawis na pawis, at muli, hindi niya naalala ang panaginip. Bumuntong hininga siya at nagdesisyong magpatingin sa psychologist kapag may oras. Pagkatapos maghilamos, nagmadali siya sa lugar ng sunog, kung saan matapang siyang pumasok sa apoy upang iligtas ang isang homeless na lalaki. Habang inilalabas ng mga kasamahan ang lalaki, si Yang Hua lamang ang napansin ang aso sa tabi nito. Karga-karga niya ang aso mula sa apoy at ginawa ang lahat upang buhayin ito, dahil sa pagsisikap ni Yang Hua. Nakahinga ang aso, at ang homeless na lalaki ay lubos na nagpapasalamat sa pagliligtas ng kanyang tanging kaibigan. Pagkatapos ng nakakapagod na araw, naghanda si Yang Hua para umuwi. Tinitigan ang larawan ng kanyang yumao na ama, ngumiti, at nagpasalamat sa kanyang patnubay. Pagkatapos ayusin ang mga gamit, umalis na siya. Si Yang Hua, pagod na pagod, ay umupo sa tren sa ilalim ng lupa, at dahil sa sobrang pagod, hindi sinasadyang sumandal siya sa balikat ng isang monghe at nakatulog. Napansin ng monghe ang isang pulang kislap, at habang nag-iisip, napansin niyang naiwan ni Yang Hua ang kanyang cellphone sa tren. Mabilis siyang sumunod upang isauli ito. Sa pagtingin sa mukha ni Yang Hua, parang pamilyar ito sa kanya. Pagkatapos magpasalamat at umalis si Yang Hua, biglang napansin ng monghe ang isang anino na sumusunod sa kanya. Naalala niya na noong bata pa siya, tinanggap ng kanyang guro si Yang Hua, at gamit ang kanyang kakayahang makakita ng mga espiritu. Napansin niya ang aninong sumusunod kay Yang Hua at lihim na ibinigay sa kanya ang isang kwintas na kwintas. Hindi siya sinisi ng kanyang guro, sa halip ay pinuri pa, ngunit pinayuhan na kung sakaling makita muli si Yang Hua. Magpanggap na hindi siya kilala, dahil hindi niya kayang labanan ang aninong iyon. Natulala ang monghe habang pinapanood si Yang Hua na nawawala sa paningin, pawis na pawis. Hindi niya alam na pagkatapos nilang maghiwalay, ang anino ay naging si Doha, na marahang hinaplos ang mukha ni Yang Hua habang natutulog siya. Nang gabing iyon, nanaginip muli si Yang Hua, kung saan nasa kanyang mga bisig si Doha, natutulog sa kanyang malamyos na awitin. Isang araw, habang nagtatrabaho si Yang Hua, bumisita ang homeless na lalaking iniligtas niya noon, at bilang pasasalamat, binigyan siya nito ng isang business card. Nagulat si Yang Hua nang makitang mula ito sa isang sikat na entertainment company sa Korea, na may mga kilalang artista, kabilang si Han Jun-oh, na tinuturing na national boyfriend. Bagamat gwapo at hinangaan ng maraming tagahanga, si Jun-oh ay talagang mahirap pakisamahan. Sa isang shoot ng advertisement, kasama ang mga bumbero, nagmalaki siya. Nagrereklamo na masyadong mabigat ang isang batang 4 hanggang 5 taong gulang. Ayaw itong buhatin, at natakot ang bata kaya umiyak. Gamit ang kanyang katanyagan, hiniling niya sa direktor na gumamit ng stunt double. Dahilan na masyadong mainit at delikado ang apoy. Kahit na ang mga apoy ay maliit at ligtas, umalis si Jun-oh sa set na nagrereklamo. Hindi lamang hindi profesional sa trabaho, kundi isang lalaking nahuhumaling sa pag-ibig. Sa isang pelikula, nahulog ang loob niya kay Seo Seul, ang leading lady. Gusto niyang ipahayag ang kanilang relasyon at kanselahin ang trabaho para makipag-date ng hayagan, bumibili nang inumin para kay Seul sa cafe nang walang kahihiyan. Kabaligtaran kay Jun-oh, ayaw ni Seul na ipahayag ang kanilang relasyon. Pagkatapos magsimulang mag-date, napagtanto niyang ang international star na ito ay parang bato. Hindi kasing ningning ng itsura, si Jun-oh, na walang muwang, ay hindi naintindihan ang sinasabi ni Seul. Ipinagmalaki lamang ang kanyang matigas na braso, at ngumiti ng pilit si Seul, na talagang napaisip. Ang bibig ang pinakamalaking kahinaan sa kagwapuhan ni Jun-oh. Hindi niya napansin ang kakaibang kilos ni Seo Seul, nalubog lamang sa saya ng pag-ibig. Malinaw niyang naalala ang ika-negatibo 300 araw ng kanilang relasyon. Kahit nag-selfie pa sa harap ng kanilang advertisement poster, ngunit hindi nagtagal ang saya. Nalaman niyang magpapeliksula ng historical drama si Seo Seul, kasama ang ibang aktor. Agad na hinanap ni Jun-oh ang kanyang kuya, ang manager ng entertainment company, at hiniling na kunin
Ang papel ng ibang aktor, nahirapan ang kuya sa kahilingan. Hindi sinasadyang nabanggit ni Junho na pinaalis ng kuya ang dating manager at kinuha ang posisyon. Napagtanto niyang mali ang sinabi, tumayo si Junho at umalis. Ang paalala ni Junho ay nagpaalala sa kuya, kaya tinanong niya ang pinagkakatiwalaang abogado kung natagpuan na ang dating manager. Sinabi ng abogado na hinintay pa rin dahil pagkalabas ng kulungan, nawala na ito. Hindi nila alam na ang homeless na lalaking kasama ng asong tinulungan ni Yang Hua ay ang dating manager. Pag-alis sa kuya, umuwi si Junho kasama si Seo Seul para ipagdiwang ang ika-negatibo 300 araw. Paulit-ulit niyang binanggit ang paggawa ni Seo Seul ng pelikula kasama ang ibang aktor. Napagod si Seo Seul sa pagharap kay Junho na parang batang elementarya. Hindi na niya kinaya, kaya nang natulog si Junho, nag-iwan siya ng note ng paghihiwalay na idinikit sa buhok nito. Kinabukasan, nang dumating ang manager sa bahay ni Junho, na-recover na ang note. Nang gisingin ang aktor, natuklasan ng manager na hindi ito nagigising. Dinala si Junho sa ospital para i-check. Lihim na ipinaalam ng manager sa kuya ni Junho ang tungkol sa panukala ni Seo Seul na makipaghiwalay. Habang sinisigurong makukumpleto ni Junho ang shoot ngayon, nagpa siya ang kuya na sabihin ang balita ng breakup kay Junho pagkatapos magpahinga. Pumunta si Junho sa fire station para muling mag-shoot ng advertisement video bilang honorary firefighter. Kasama rin si Yang Hua sa shoot. Ang advertisement video ay kinunan sa beach, sa harap ng kamera. Nagpakita si Junho ng kasipagan, maingat na sinusundan ang mga tagubili ni Yang Hua sa fees, kahit paulit-ulit siyang itinatama sa maling galaw. Pero nang umalis ang mga reporter, agad niyang hinubad ang protective gear at nagmadaling tawagan si Seo Seul. Binabaliwala si Yang Hua na hinintay siyang ulitin ang galaw. Galit na kinuha ni Yang Hua ang cellphone nito. Na nagpagalit kay Junho, sinarkastiko niyang sinabi na nagpe-perform lang sila para sa kamera. Hindi kailangang seryosohin. Galit na lumapit si Yang Hua at pinilipit ang kamay ni Junho. Pinilit siyang mag-sorry. Napilitan si Junho na sumuko. Ang pagtatalo nila ay naitala ng malayong kamera. Tumakbo si Junho sa sasakyan, napansin ng manager ang pasa sa kanyang braso at nagulat. Nagulat din si Junho. Hindi alam na sintomas ito ng problema sa puso. Sa nakaraang check-up, natuklasan ng doktor ang tumor sa kanyang puso. Hindi maoperahan, marahil ang kasama ang mahal sa buhay ay makakatulong sa paggamot. Lubos na nagdadalamhati ang kuya. Nagdesisyong itago muna ang balita at inutusan ang mga tauhan na magpalabas ng chismis tungkol sa ibang aktor upang matulungan si Junho na makuha ang pangunahing papel sa historical drama. Biglang nakaramdam ng discomfort si Junho at hinimatay sa sasakyan. Hindi sinasadyang natapakan ang gas at tumuloy ang sasakyan sa dagat. Nakita ito ni Yang Hua mula sa malayo. Mabilis na tumalon sa dagat upang iligtas siya. Binasag niya ang salamin upang hilahin si Junho. Ngunit nang akmang aalis, nahuli siya ng upuan. Matindi ang pakikibaka ni Yang Hua upang makalabas. Ngunit naubusan ng oxygen at hinimatay sa dagat. Biglang lumitaw si Doha. Hinalikan siya sa labi, lumitaw sa isip ni Doha ang mga alaala ng kanilang pag-ibig noong nakaraang buhay kasama si Hanrita. Agad na nagising si Yang Hua at lumangway patungo sa dalampasigan. Pagkarating, nakita niya huminto na sa paghinga si Junho. Sa kabila ng resuscitation, hindi na nabuhay si Junho. Nalaman ito ni Yang Hua, hinimatay at dinala sa ambulansya. Ang kanyang dumudugong kamay ay aksidenteng nahawakan si Junho habang inihanda sa morgue. Sa isang iglap, pumasok ang kaluluwa ni Doha sa katawan ni Junho. Nang magising siya, nawala ang lahat ng pasa mula sa problema sa puso. Nang magkamalay si Yang Hua, nasa bisig siya ni Junho. Malamig ang tingin nito, hawak ang fruit knife, handang umatak. Noong nakaraang buhay, namatay din si Doha sa kamay ng minahal. Itinutok ni Doha ang kutsilyo kay Yang Hua, ngunit itinulak siya ng isang hindi nakikitang hadlang. Hindi sumuko, lumapit muli siya upang umatake. Ngunit hinawakan siya ni Yang Hua sa noo at hinimatay. Nang magising, dumagsa ang mga alaala ni Junho sa kanyang isip. Mabilis siyang tumayo. Hinanap si Yang Hua, ngunit gumaling na ito at nakalabas na ng ospital. Tinitigan niya si Yang Hua na papalayo, puno ng hinanakit. Pagtalikod ni Doha, napalibutan siya ng mga fan. Doon niya nalaman na ang katawang hinintay niya ay isang sikat na artista. Maraming fan ang naghintay sa gate ng ospital upang suportahan siya. Kumalat ang balita ng kanyang ipagkabuhay. Mula sa national boyfriend, naging ki-resurrected boyfriend siya. Galit na galit ang ibang aktor sa lalong sumikat na si Junho. Napilitan siyang umatras sa bagong pelikula at napunta kay Junho ang pangunahing papel, kahit si Seo Seul ay nagmungkahi ng breakup. Nang lapitan ni Junho si Seo Seul upang makipag-ayos, nalaman niyang ginamit ng kuya ni Junho ang mga scandal photo nila upang pilitin si Seo Seul na magbida sa bagong pelikula kasama si Junho. Galit na galit ang aktor at naghanap ng pagkakataon upang maghiganti. Samantala, dumating si Junho sa harap ng bahay ni Yang Hua. Dahil hindi siya nakapaghiganti noong una, nagpasya siyang subukang muli. Ngunit itinulak siya ng isang hindi nakikitang proteksyon. Galit na galit si Yang Hua. Akala ay naghihiganti ito dahil kinuha niya ang cellphone nito noon. Galit niyang sinisi si Junho sa pagiging walang utang na loob. Pero muling lumitaw ang proteksyon. Biglang dumating ang kuya ni Junho. Paulit-ulit na humingi ng paumanhin kay Yang Hua. Ipinaliwanag na ang kapatid ay dumaranas ng trauma pagkatapos mahulog sa tubig, kaya nahumaling sa kanyang tagapagligtas, bilang bumbero na nakakita ng maraming may trauma. Sinabi ni Yang Hua na naiintindihan niya ang kilos ni Junho. Sa totoo, si Yang Hua rin ay dumanas ng trauma noong bata pa. Madalas niyang iginuhit si Doha at ikinuwento sa psychologist na may sumusunod sa kanya. Samantala, si Doha, ang may sala sa lahat, naghihintay pa.
rin ang pagkakataon upang saktan si Yang Hua. Binasa niya ang script na iniwan ng kuya, at natuklasan ang isang eksena tungkol sa anting-anting. Naalala niya ang monghe na nagbigay ng kwintas kay Yang Hua noon. Napagtanto niyang hindi siya makakasakit kay Yang Hua dahil suot pa rin ito ang kwintas. Bigla siyang nagkaroon ng plano. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Doha. Bumalik ang mga alaala ng nakaraang buhay. Si Henrietta, nakasuot ng itim. Sumubok pumatay sa kanya, ngunit madali niyang napigilan. Tinitigan ni Doha ang magandang mukha ni Henrietta. Ngumiti, at nagpasya na panatilihin siya sa tabi bilang parusa. Doon nagsimula ang kanilang masalimuot na tadhana. Pumunta si Doha sa entertainment company. Hiniling sa kuya na imbitahan si Yang Hua sa press conference ng bagong pelikula. Nang dumating si Yang Hua, sa harap ng lahat, nagpasalamat siya sa kanyang pagsagip sa kanya na nakakuha ng atensyon ng mga reporter. Nagbigay daan sa kanyang plano nang umalis si Yang Hua. Hinabol siya ni Doha, ngunit kalahati ng daan, hinadlangan siya ni Seo Seul. Mayabang na bumati si Seo Seul, humihingi ng pagkakasundo. Naalala ni Doha si Junho na lumuluhod noon kay Seo Seul, kaya galit siyang umalis. Iniwan si Seo Seul, pumasok si Yang Hua sa isang walang tao na silid, kung saan naghintay si Doha. Galit siyang nagsalita, sinabing hindi siya dapat ilantad sa publiko, dahil ang pagsagip ay parte ng trabaho niya. Gagawin din iyon ng ibang bombero, napansin ni Yang Hua ang problema sa isip ni Doha, marahil dahil sa hindi pa gumaling na trauma. Naawa siya at hinikayat si Doha na lampasan ang sakit. Pero nakakagulat, gusto ni Doha na manatili si Yang Hua sa kanya. Umatras si Yang Hua. Pinatay ang ilaw, dahan-dahang lumapit si Doha at binuksan ang switch. Kumabog ang dibdib ni Yang Hua, nagmadaling tumakbo pa uwi. Sinigurado niyang alamin kung may girlfriend si Doha. Hindi niya alam na habang hindi siya nakatingin, ninakaw ni Doha ang kanyang bag at dinala ito sa bahay. Hindi mahanap ni Doha ang anting-anting, galit na nagpasya siyang alamin ang pinagmulan. Hinanap niya ang manager at hiniling na imbestigahan ang templo na nagbigay ng anting-anting kay Yang Hua. Hindi makatwiran sa manager ang kahilingan at ayaw mag-imbestiga. Ngunit nang magsimulang magreklamo, hinawakan siya ni Doha sa kwelyo. Inihayag ni Doha ang tunay niyang pagkatao. Sinabing wala na si Junho at aksidente lang niyang sinakop ang katawan nito. Nang hindi naniwala ang manager, ginamit ni Doha ang kapangyarihang kontrolin ang pagkislap ng ilaw, nagpapakita ng sobrenatural na lakas na nagpapalito sa manager na mabilisang naghanap ng templo. Sa templo, parang alam na ng matandang monghe na may darating na bisita. Excited ang batang monghe dahil bihira ang bisita sa liblib na templo. Hindi niya alam na nakakatakot na espiritu ang bisita. Galit ang aktor dahil ninakaw ni Doha ang kanyang papel. Pumunta sa bahay ni Doha upang magmalaki. Sinabing sasaktan niya si Yang Hua, ang tagapagligtas ni Doha. Pagkatapos niyang magsalita, biglang lumitaw si Doha sa harapan niya. Alam ng kuya ni Doha ang gulo ng aktor, nag-aalala sa kaligtasan ng kapatid. Kaya kumuha siya ng bodyguard para bantayan si Doha 24 paghahati 7. Ngumisi nang may pag-alipusta si Doha nang makitang nagtatago ang manager sa likod ng bodyguard. Naunawaan ang plano ng kalaban. Madali niyang napabagsak ang bodyguard, dahilan upang mapaluhod ang manager, at sinabi sa kuya na pipili siya ng bagong bodyguard. Hindi alam ni Yang Hua na siya ang target ni Doha. Katatapos lang niyang dumalo sa isang parangal at nanalo ng inaasam na pagbisita sa Antarctic Research Station. Malapit na siyang magtrabaho sa Antarctica. Kaya masayang nagdiwang siya kasama ang mga kasamahan, uminom ng alak. Dahil hindi sanay uminom, mabilis siyang nahilo at nagmalabo. Itinaas ang baso para sa tuos sa poster ni Junho sa dingding. Pagtalikod, nakita niya si Doha sa harapan. Nag-alok na gawing bodyguard siya para manatili sa tabi at tulungan siyang maging normal muli. Tinanggihan ni Yang Hua dahil pupunta siya sa Antarctica. Pero hindi pumayag si Doha. Naalala niya ang laban kay Henrietta. Kung maglalakad siya sa batong landas patungo sa kabilang pampang ang hindi lumilingon, magpapakailanman si Henrietta. Kung lumingon, ibig sabihin ayaw niyang umalis si Henrietta. Dahan-dahang naglakad si Doha patungo sa kabilang pampang. Binato siya ni Henrietta ng bato para lingunin at malapit sa pampang, niloko siya ni Henrietta. Tumakbo at niyakap siya. Nag-alinlangan si Doha at lumingon. Pumulot si Doha ng batong hugis cross. Ngayon, gusto niyang mandaya ulit para manalo, panatilihin si Yang Hua sa tabi. Upang sirain ang proteksyon sa paligid ni Yang Hua, sumunod si Doha sa address mula sa manager patungo sa maliit na templo. Nalaman niyang hindi na gumagawa ng anting-anting ang matandang monghe at may ilan na lang sa kabinet. Hinintay ni Doha na makahanap sa kabinet. Natuklasan na puro malalaking kwintas at estatwa ng Budha ang mga anting-anting. Bumuntong hininga si Doha. Masyadong malaki ang mga ito para dalhin ni Yang Hua. Mukhang hindi mula sa templong ito ang anting-anting ni Yang Hua. Nadismaya. Umalis si Doha. Para mapanatili si Yang Hua sa kanyang tabi at madaling mahanap ang anting-anting, direktang kinontak niya ang fire station. Pinilit ang leader na kanselahin ang interview ni Yang Hua para sa Antarctica at hiniling na aktibo makipagtulungan siya sa public service ad. Galit na galit si Yang Hua nang malaman ito, pumunta sa set para kausapin si Doha. Ngunit nagpadala si Doha ng mensahe. Hiniling na pumunta siya sa kanyang sasakyan, kung hindi, sasaktan niya ito. Akala ni Yang Hua, ang aktor ang gumagawa ng gulo, kaya nagmadali siya sa parking lot. Hinintay rin ni Yang Hua si Doha doon, ngunit natuklasang walang malay ito sa sasakyan, may nahulog na syringe sa tabi. Kinuha ito ni Yang Hua, ngunit may humampas
sa kanya at nawalan siya ng malay. Dinala ng salarin ang dalawa. Nakatanggap ng tawag ang manager mula sa kuya ni Junho. Hiniling na bantayang mabuti ang kapatid. Nalaman ng kuya mula sa pulis na ang pagkahimatay at pagkahulog sa dagat ng kapatid ay hindi aksidente, ay nasa likod nito. Natagpuan ng manager ang bag ni Yanghua sa lupa. Naalala ang sinabi ng kuya, kaya nagmadaling nag-report sa pulis. Ngunit huli na, dinala ang dalawa sa isang inabandonang gusali. Nagising si Yanghua. Sinabihan si Doha na magpanggap na walang malay. Pagkasabi, kinuha niya ang maliit na kutsilyo sa katawan, pinutol ang tali, tumayo, at nakipaglaban sa mga goons. Sa kasamaang palad, masyadong marami ang kalaban. Mabilis siyang nahimatay ulit. Di nagtagal, nakatanggap ang mga goons ng utos mula sa dating manager na tapusin ang dalawa. Ngunit ayaw nila dahil maliit ang bayad. Gusto lang nilang turuan ng leksyon si Yanghua ng akmang sasaktan. Biglang lumitaw si Doha, mabilis na napabagsak. Ang mga goons, hinawakan ng leader at tinanong kung sino ang mastermind. Nagmadaling ibinigay ng leader ang numero ng telepono. Gamit ang kutsilyo ni Yanghua, sinaktan ni Doha ang leader nang tumunog ang sirena ng pulis. Mabilis na tumakas si Doha. Pagpasok ng pulis, nagising si Yanghua. Dinala si Yanghua sa presinto para imbestigahan. Malubhang nasugatan ang kidnapper at dahil sa labis na pagdepensa, kinailangan niyang sumailalim sa pagsisiyasat. Sa panahong ito, nakatakas si Doha sa hinala dahil maaga siyang tumakas. Sinabihan niya ang kuya na may gustong manakit sa kanya, at salamat kay Yanghua kaya siya nakaligtas. Ang mga salita ni Doha ay nagpa siyang muli sa kuya. Pagkatapos, sinundan ni Doha ang numero mula sa mga goons, natunton ang isang payphone sa kikikif ng convenience store sa tabi. Nakita niya ang anino ng dating manager, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit gusto rin itong saktan si Yanghua. Sa isip ng dating manager, puno ng hangarin ng paghihiganti, sa isang makitid na eskinita, isang espiritu ang biglang lumitaw at pumasok sa kanyang katawan. Kinontrol ng espiritu ang katawan ng dating manager, umuwi, at nagsalita sa imahe ni Doha Sadzi. Nang gabing iyon, nanaginip muli ng bangungot si Yanghua, kung saan siya at ang mga kasamahan ay nakaluhod sa gilid ng daan, sasalubong sa isang mahalagang tao na lumapit sa kanya. Paggising, hindi pa rin naalala ni Yanghua ang detalye ng panaginip. Nagmadali siyang naghilamos at pumunta sa presinto para sa investigasyon. Nagulat siya nang ipakita ng pulis ang isang video na nagpapakita ng pagpilipit niya sa kamay ni Doha at pagpapahingi ng sorry. Na-upload ang video online. Nagdulot ng malaking kontrobersya at hiniling ng publiko na tanggalin si Yanghua dahil sa marahas na kilos. Sa totoo, si Seo Seul ang nag-utos sa manager na palihim itong i-record at i-post. At hinintay niyang umatras si Doha sa bagong pelikula, hindi. Sumagot si Doha, sinabihan lang si Seo Seul na huwag siyang gambalain at mag-ingat sa bunga ng kanyang ginawa dahil sa marahas na kilos kay Doha. Nasuspinde si Yanghua sa trabaho ng 3 buwan habang nagrereklamo. Nalaman niyang nagising ang mga goons at sinabing si Doha ang nanakit sa kanila. Balak ng kuya na bayaran ang mga goons para manahimik, pero iminungkahi ng abogado na ilipat ang sisi kay Yanghua. Tumanggi ang kuya. Alam niyang gusto ni Doha ang babaeng ito dati. Iminungkahi ni Doha na gawing bodyguard si Yanghua, ang huling hiling niya bago mamatay. Dahil mahal ng kuya ang kapatid, pumayag siya. Dumating ang pulis sa bahay ni Doha, nagbigay ng ebidensya, at sa larawan, lumitaw ang dating manager. Kapareho ng lalaking nakita ni Doha sa video, balak hanapin ng pulis si Yanghua, pero hindi siya makontak. Nag-alala si Doha at hinintay si Yanghua. Pagkasakay sa sasakyan, tumawag ang kuya. Sinabing tutuparin niya ang hiling na panatilihin si Yang. Ihwa sa tabi, tinupad ng kuya ang pangako, niloko si Yanghua patungo sa ospital room ni Doha at ipinaliwanag na kaunti na lang ang oras ni Doha. Ngunit may gustong manakit sa kanya, narinig niyang tinuturing si Yanghua na si bumbero ng mga himala at totoo nga, tuwing kasama si Yanghua, nakakaligtas si Doha sa panganib ng kamangha-mangha. Hiniling ng kuya kay Yanghua na samahan si Doha sa susunod na buwan at bilang kapalit, tutulungan siyang maibalik sa trabaho, napapayag si Yang. Ihwa, kusang nag-alok na hanapin si Doha. Pumunta si Yanghua sa bahay ni Doha. Hinintay ang anino niya sa malawak na tahanan. Naglakad si Yanghua sa makitid na batong landas, si Doha sa likod ay naghagis ng bato patungo sa kanya. Tulad noong una nang naglakad si Doha sa mga bato sa tubig at si Yanghua ang naghagis ng bato sa kanya. Lumapit si Doha. Hiniling kay Yanghua na protektahan siya ng 1 buwan. Nag-alala si Yanghua na may gustong manakit kay Doha. Hindi sigurado kung kaya niyang protektahan ito ng maayos. May sariling plano rin si Doha. Panatilihin si Yanghua sa tabi upang sa loob ng 1 buwan ay makapaghiganti siya. Tinanggap ni Yanghua ang trabaho at pumirma ng kasunduan sa kuya. Hiniling na tulungan siyang mag-apela para maibalik sa trabaho. Pagkatapos ng kasunduan, sinimulan ni Yanghua ang trabaho. Sumama kay Doha sa DV station para basahin ang script. Narinig na ang banyo ay lugar ng chismis. Aksidenteng narinig ni Yanghua ang mga empleyado na pinag-uusapan ang kahirapan ni Doha sa pagbabasa. Noong una, 8 oras siyang nagbasa ng script. Isang empleyada ang nagpakita ng video bilang pruweba. Palihim na tiningnan ni Yanghua ang video, kung saan nauutal si Doha at mali ang pagbasa, nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Nakaupo si Doha sa meeting room, hindi gumagalaw kahit dumaan ang mga empleyado. Hindi rin bumati, tinuruan siya ng manager ng tamang asal. Pero ang tanging inaalala ni Doha ay kung naroon si Yanghua sa meeting. Dahil wala si Yanghua sa silid, ayaw niyang manatili. Walang choice ang manager kundi maghanap ng dahilan para dalhin si Yang.
Ihwa sa meeting, nang makita siya, kumalma si Doha, dahil hindi trabaho ang dahilan ng pagpunta niya, kundi para makita si Yang Hua. Habang nag-uusap, umupo si Seo Seul sa tapat ni Doha. Nangut siyang tinanong kung ilang oras ulit abutin niya para matapos ang script. Narinig ito ng iba at lihim na tumawa. Napansin ni Yang Hua ang panunuya. Sinabihan si Doha na ipakita ang tunay niyang kakayahan. Pumasok ang direktor. Muling nangut siya kay Doha. Nagsimula ang trabaho. Sunod-sunod na binasa ng lahat ang kanilang linya. Nang turn ni Doha, huminto siya sandali, pagkatapos ay binasa ng tuloy-tuloy ang kanyang linya ng puno ng emosyon na nagpaiyak sa kapwa-aktor. Umalakpak ang direktor. Puno ng gulat ang mga mata. Pagkatapos ng trabaho, masayang niyakap ng manager si Doha. Aksidenteng natapunan ng tubig ang damit nito. Kusang pumunta si Yang Hua sa sasakyan para kumuha ng bagong damit. Sa trunk, natuklasan niya ang damit na suot ni Doha noong kinidnap. May mga bakas ng dugo. Ang ganitong dugo ay mula lamang sa malapit na kontak sa nasugatan. Naghinala si Yang Hua na si Doha ang nanloob sa mga goons. Kinuha ni Yang Hua ang damit para sa SCT test. Lumapit si Doha para pigilan. Pero itinulak siya ng isang proteksyon. Napansin ni Doha ang pulseras ni Yang Hua. May isang butil mula sa kwintas. Noong bata pa si Yang Hua, nakatanggap siya ng kwintas na anting-anting, pinagtripan ng mga kaklase ang kanyang kwintas, kaya malungkot na itinapon niya ito sa lupa. Nagkawatak-watak ang mga butil at nahulog sa kanal, walang ibang paraan. Kinuha ng kanyang ama ang isang butil at ginawang pulseras para sa kanya. Tinitigan ni Doha ang pulseras. Naisip na kung tatanggalin ito ni Yang Hua, makakasakit na siya sa kanya, habang nag-iisip. Isang sasakyan ang biglang tumuloy patungo kay Doha. Ang driver ay ang aktor. Kakausap lang niya kay Seo Seul tungkol sa script reading. Hindi alam kung bakit biglang umayo si Doha. Nakakuha ng palakpakan mula sa buong silid. Si Seo Seul, na praktikal, kinutya ang aktor sa kawalan ng talento. Umiti sa labas, pero seryoso ang mukha pagtalikod. Naiwan ang aktor, galit na galit. Samantala, ang dating manager, na sinaniban na, lumitaw at nakipagkamay sa aktor. Sa sandaling nagdikit ang kanilang kamay. Kinontrol ng dating manager ang isip ng aktor. Nananiwalang babalik ang lahat sa dati kung mawawala si Doha. Sa ilalim ng kontrol, walang malay na minaneho ng aktor ang sasakyan patungo kay Doha. Sa kritikal na sandali, itinulak ni Yang Hua si Doha, pero nasagasaan siya. Nahulog ang kanyang pulseras, dinala si Yang Hua sa ospital. Sa kanyang pagkahilo, parang nakita niya ang nakaraang buhay. Gustong saktan ni Hanrita si Doha. Palihim na pumasok si Hanrita sa kwarto ni Doha sa gabi para patayin siya. Pero nagising si Doha. Natuklasan siya at nasugatan sa balikat. Agad na nakilala siya ni Doha. Noong pinatay ang pamilya ni Hanrita, habang lahat ay yumuko at umiyak, si Hanrita lang ang tumitig kay Doha ng galit. Binendahan ni Doha ang sugat ni Hanrita at pinanatili siya sa mansion bilang katulong. Hindi ito hinintay ni Hanrita. Dahil malapit siya kay Doha, naghihintay ng pagkakataon para maghiganti, para pagsisihan ni Doha ang pagligtas sa kanya. Upang patayin ang kaaway, binaliwala ni Hanrita ang sugat sa balikat. Nagsanay ng pana araw at gabi. Dumating si Doha sa training ground. Personal na tinuruan si Hanrita ng teknik sa pana. Handa siyang tanggapin ang kanyang wakas mula kay Hanrita. Hindi maintindihan ni Hanrita kung bakit mukhang masaya si Doha kung siya ang papatay sa kanya. Di nagtagal, nalaman niya ang dahilan. Si Doha ay ampon. Ang amang umampon ay mayaman at makapangyarihan sa korte, si Doha. Dahil sa tagumpay sa labanan, hinintay ng hari, nag-alala ang amang umampon sa presensya ni Doha. Kung nanganganib ang kanyang posisyon, kailangang mawala si Doha. Ang buhay ni Doha ay parang paglalakad sa manipis na yelo. Bago kumain, sinusubukan muna niya ang pagkain para sa amang umampon. Naguluhan si Hanrita, na nagdadala ng pagkain. Ikinuwento ng mga katulong na hindi tunay na anak si Doha ng pamilya, pero walang pag-aalinlangang sinusubukan ang pagkain para sa amang umampon. Parang walang takot sa kamatayan, pagkatapos magdala ng pagkain, inatasan si Hanrita na sumama kay Doha sa labas, magkasabay silang sumakay ng kabayo, patungo sa isang gubat. Inutusan ni Doha si Hanrita na maghintay doon habang umakyat siya sa bundok. Dumating si Doha sa ilalim ng isang malaking puno, kung saan may tumpok ng mahalagang kahoy na ginamit niya para gunitain ang mga tauhan ni Hanrita na namatay sa labanan. Dahil hindi bumalik si Doha, nainip si Hanrita at umakyat sa bundok para hanapin siya. Nasaksihan niyang ibinubuhos ni Doha ang alak sa libingan. Hinulaan ni Hanrita na ginugunita nito ang kanyang tribo. Hindi ito itinanggi ni Doha. Sinabing pinili niyang itambak ang kahoy doon dahil kita roon ang buong lupain ng Gaya. Sinabi ni Hanrita na nagpapanggap lang si Doha. Ipinaliwanag ni Doha na wala siyang ibang pagpipilian, tungkulin niyang wasakin ang Gaya. Pero sa puso'y ayaw niyang lipulin ito. Ito lang ang paraan niya para maipahayag ang damdamin. Umaasang balang araw makakawala siya sa guilt ng pagpatay, makakatulog ng payapa ng walang pagsisisi o mga hinagpis ng mga namatay. Alam na ni Doha ang pagkatao ni Hanrita, dahil sa espada na ginamit niya para patayin siya. May nakaukit na simbolo ng kanyang pamilya. Ang ama ni Hanrita ay isang magiting na general. Hinintay ni Doha at pamilyar sa simbolong ito. Nang bumalik sila sa gubat, nawala na ang kabayo. Dahil dumilim na, nagmadali silang umuwi. Mabilis na naglakad si Doha. Sinabihan si Hanrita na sumabay, kung hindi, iiwan niya ito. Si Hanrita, na itinuring si Doha bilang kaaway na pumatay sa kanyang ama, buong buhay na hinintay siyang maabutan, ngumiti si Doha. Hindi pa niya naranasan ang hinintay ng isang tao. Biglang umulan, kaya nagtago sila sa isang kuweba. Nagsindi ng apoy si Doha. Sinabihan si Hanrita na umupo malapit sa apoy. Kung gusto niyang maghiganti, kailangang alagaan ang kalusugan. Umupo si Hanrita sa tabi ng apoy, muling nag-usap.
Tungkol sa paghihiganti, naniniwala si Doha na papatayin siya ni Henrietta. Umaasa rin siyang tapusin niya ang kanyang buhay na parang impyerno. Sa loob ng maraming taon, anumang utos ng amang umampon, kailangang gawin niya ng walang emosyon. Gusto man o hindi, nagising si Henrietta sa katotohanan na gusto talaga ni Doha ng wakas, gamitin ang kanyang kamay para makatakas sa impyernong ito. Galit na tumayo si Henrietta. Sinabing ang pagpatay sa gustong mamatay ay hindi paghihiganti. Halip, natutupad ang gusto ni Doha. Inutusan niya si Doha na mabuhay, dahil ang pagpatay sa isang may matibay na hangaring mabuhay lang ang magpapaligaya sa kanya. Hating gabi, nakatulog si Henrietta. Ipinatong ni Doha ang kanyang balabal sa kanya. Nagbuntong hininga siya. Sa loob ng maraming taon, maraming gustong kumuha ng buhay niya, pero walang humiling na mabuhay siya. Si Henrietta ang unang hinintay ni Doha na natulog sa tabi niya. Aksidenteng nagdikit ang kanilang mga kamay. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Doha. Nalaman ng amang umampon na kasama niya ang bagong katulong sa labas. Agad niyang napansin ang kakaibang kilos ni Doha. Dahil hindi kailanman nagdala si Doha ng bagong katulong sa mansyon nang walang pahintulot. Naging kuryoso ang amang umampon sa pagkatao ni Henrietta at inutusan ang mga tauhan na imbestigahan siya ng maigi. Samantala, nagising si Yang Hua mula sa panaginip. Sa wakas ay naalala niya ang buong detalye nito. Sa kanyang pagkahilo, nakita niyang lumapit si Doha sa kanyang kama sa ospital at sinakal siya. Sa pagkalito, tinawag niya itong imahal na Ginoo. Natigilan si Doha at umalis sa silid. Una, plano niyang saktan si Yang Hua para makatakas sa tadhana ng kanyang kaluluwa. Pero nang malaman na may alaala pa si Yang Hua bilang Henrietta, nagdalawang isip siya. Gulat pa rin si Yang Hua. Nalulunod sa panaginip na iyon, habang inaayos pa ni Yang Hua ang mga pangyayari, dinala ng dating manager ang aktor sa isang liblib na lugar para tapusin siya at burahin ang mga bakas sa kaso. Ngunit hindi inaasahan na itala ng kamera ang pagkakamay nila. Swerte, habang pinapanood ng pulis ang kamera, tinawag sila ng superior. Inutusang dalhin ang larawan ni Seo Seul para kausapin ang aktor. Naghinala ang pulis na maaaring kasabwat si Seo Seul. Galit na galit si Seo Seul nang malaman ito. Alam niyang lihim na kinunan ng kuya ni Doha ang larawan, kaya hinintay niya ito para magpaliwanag. Sinabing hindi siya ang salarin, minahal niya si Doha at hindi kaya siyang saktan. Hindi naniwala ang kuya at hinintay siyang umalis. Galit na umalis si Seo Seul, pero kalagitnaan ng daan, naisip niya ang paraan para patunayang inosente siya. Pagkaalis kay Seo Seul, hinintay ng kuya si Yang Hua, dala ang mga gamit mula sa aksidente. Ibinalik niya ang sirang anting-anting kay Yang Hua, na lubos na. Nagpasalamat, bumalik siya sa silid sa ospital. Maingat na inilagay ang anting-anting sa mesa. Hindi napansin na nakatayo si Doha sa labas ng pinto. Natulala sa kanya. Natatakot pumasok dahil baka magdalawang isip siya at hindi siya makasakit kay Yang Hua. Di nagtagal, nakalabas na si Yang Hua ng ospital. Pumunta siya sa rooftop, huminga ng sariwang hangin at aksidenteng nakita si Doha sa malayo. Masayang kumaway siya at nagmadaling bumaba para salubungin siya. Tinitigan ni Doha ang mukha ni Yang Hua. Naalala ang pagkanta ni Henrietta para sa kanya. Natakot siyang harapin si Yang Hua, kaya hindi niya hinintay ang pagbaba nito at umalis na sa sasakyan. Hindi na intindihan ni Yang Hua ang nangyari. Sumakay siya ng taxi patungo sa bahay ni Doha para tanungin kung bakit siya iniiwasan. Pagpasok sa sala, nakita niya ang mga nakakalat na gamot sa sakit para sa kanser sa sahig. At si Doha, walang malay sa hagdan. Mabilis na sinuri ni Yang Hua at sinubukang gisingin siya. Nang magising si Doha, paulit-ulit niyang tinanong kung sino si Yang Hua. Sinisi siya ni Yang Hua sa sobrang pag-inom ng gamot sa sakit na nakalimutan niya ang iba. Malungkot na sinabi ni Doha na kahit maraming gamot ang ininom, hindi pa rin napapawi ang sakit sa puso. Mula 1,500 taon na ang nakalipas hanggang ngayon, palaging pinapahina siya ni Yang Hua. Tinulungan ni Yang Hua si Doha sa kama at maingat na inaalagaan. Pinakain siya ng lugaw. Naantig si Doha at tinanong kung bakit. Napakabuti niya sa kanya, sumagot si Yang Hua na tungkulin lang iyon bilang bumbero. Galit na pinalayas siya ni Doha. Pagkatapos, kumalma si Doha, naalala ang pagtawag sa kanya ni Yang Hua. Hindi niya maunawaan kung bakit walang alaala si Yang Hua bilang Henrietta, pero nakilala siya sa panaginip. Sa loob ng 1,000 taon, hindi siya nakilala ng mga susunod na buhay ni Henrietta. Baka sa buhay na ito, malapit nang matapos ang kanilang masalimuot na tadhana. 1,000 taon na ang nakalipas sa kuweba. Inihayag ni Doha ang damdamin kay Henrietta. Naantig si Henrietta, pero hindi sinamantala ang pagkakataon para saktan si Doha habang natutulog. Mula noon, nagsimulang mamukadkad ang kanilang masalimuot na pag-ibigan. Nang makitang natisod si Henrietta dahil madilim, maingat na nagsindi ng kandila si Doha para sa kanya. Gumanti si Henrietta sa pamamagitan ng pagbibigay ng damo para makatulog si Doha kapag inatake ng insomnia. Ang kanilang damdamin ay unti-unting lumalim sa maliliit na pag-aalaga. Isang araw, binisita ni Henrietta si Doha, pero nalaman niyang nagmadali itong pumunta sa frontline. Nag-alala siya, at sa mga sumunod na araw, madalas siyang tumitig sa pangunahing gate, tulala, hanggang isang hapon. Ligtas na bumalik si Doha, tahimik na dumaan sa kanya. Bumuntong hininga si Henrietta. Hindi siya binati ni Doha para protektahan siya mula sa atensyon ng amang umampon, pero matalino ang ama. Maaga nang inutusan ang mga tauhan na alamin ang pagkatao ni Henrietta. Nang malaman na anak siya ng general ng Gaya, bumisi ito ng mapanlinlang, iniisip na magagamit siya para kontrolin si Doha. Nagpalit si Doha ng damit pandigma at hinintay si Henrietta. Napansin niyang hinintay siya nito, kaya tinanong kung nag-alala siya sa kanyang kaligtasan. Matigas ang loob ni Henrietta. Sinabing nag-aalala lang siya na hindi siya mamamatay sa kanyang kamay. Ngayon, gusto lang niyang maghiganti para sa ama, tapusin si Doha. At umalis ng payapa, malungkot na nagpa siya si
Doha na mabuhay ng maayos para magkaroon ng dahilan si Henrietta para mabuhay. Pagkatapos, binigyan niya ito ng buto ng lotus bilang regalo. Ang buto ng lotus, matibay na parang bakal, kahit inilibing ng libong taon. Maaaring tumubo kapag nadiligan, pero para mamulaklak, kailangang basagin ang matigas na balat. Inihalin tulad ni Doha ang sarili sa buto ng lotus. Sinabihan siyang ingatan ang bagay na hindi nabubulok sa libong taon. Tahimik na hinintay ang araw na mamulaklak ito, biglang. Nagising si Yang Hua, bihirang-bihira niyang naalala ang detalye ng panaginip. Habang nalulunod sa panaginip, may sumaksak sa kanya at muntik na siyang masagasaan ng bus. Sa kabutihang palad, nailigtas si Yang Hua ng dating manager. Tinitigan ni Yang Hua ang mukha nito. Pakiramdam ay pamilyar. Nakatanggap si Yang Hua ng tawag mula sa abogado ni Doha. Dala ang damit ni Doha na may dugo. Gustong malaman kung ano ang nangyari noon. Tahimik na sumagot si Yang Hua ng ilang salita at pinayagan ang abogado na umalis. Itinago niya ang tungkol sa pananakit ni Doha sa mga goons. Ayaw niyang maimbestigahan siya ng pulis at sayangin ang kakaunting oras na natitira. Dahil walang impormasyong nakuha kay Yang Hua, pumunta ang abogado sa ospital para bisitahin ang mga goons. Pagdating, napansin niyang maraming pulis sa pintuan ng silid. Nakawala ang mga goons mula sa posas at tumakas. Nadismaya ang abogado. Ngunit aksidenteng nakita ang dating manager na dumaan, puno ng hinala. Umalis ang dating manager sa ospital. Pumunta sa isang lihim na lugar para makipagkita sa pinuno ng mga goons. Ayon sa utos, sumulat ang pinuno ng liham ng pagpapakamatay. Natuwa ang dating manager pagkatapos basahin, naghanda na saktan si Doha. Nagkita ang abogado at ang kuya ni Doha. Ikinuwento ang pagkakita sa dating manager sa ospital. Nagising ang kuya, marahil ang dating manager na may galit sa kanya. Ang nasa likod nito, para maiwasan ang panganib kay Doha, nagpa siya ang kuya na ilipat si Yang Hua sa bahay ni Doha para bantayan siya 24 paghahatid ito. Lihim na natuwa si Yang Hua na makakasama si Doha. Pumayag siya at nagmadaling mag-empake. Kinuha niya ang sirang anting. Anting, natuklasang ito ay isang sinaunang buto ng lotus na nabiyak, kamukha ng binigay ni Doha sa panaginip. Tama ang hinala ni Yang Hua. Ang anting-anting ay kwintas mula sa sinaunang buto ng lotus, ngunit hindi gawa ng matandang monghe. Natuklasan ng matandang monghe na hinintay ng batang monghe ang anting-anting, kaya binigyan siya ng anting-anting laban sa masasamang espiritu. Sinabing ilagay ito sa lugar ng mga espiritu para tulungan si Yang Hua. Dumating si Yang Hua sa bahay ni Do. Nang makita siya, akala ni Doha ay binabantayan siya, kaya kinutya niya si Yang Hua. Galit si Yang Hua. Pakiramdam ay palaging mali ang pagkaunawa ni Doha sa kabutihan ng iba. Mapagmahal na tinitigan ni Doha si Yang Hua. Tinanong kung tunay siyang nag-aalala sa kanya. Nahihiyang tumalikod si Yang Hua. Nagmadaling binuksan ang ififi para maalis ang awkward na atmosfera. Nagulat, ang balita ay tungkol sa sinaunang buto ng lotus na libong taong gulang na tumubo. Natagpuan ang mga buto sa paghukay ng sinaunang lungsod ng Silya, ang mga buto na ibinigay ni Doha kay Henrietta noon. Naalala ni Doha ang pangako, ay Henrietta libong taon na ang nakalipas. Ngayong namulaklak ang lotus, nanalo siya. Nagulat si Doha nang marinig ang sinabi ni Yang Hua. Nagmadaling naghanap ng dahilan si Yang Hua para umalis. Hindi rin niya maunawaan kung bakit niya iyon nasabi. Pumunta siya sa kusina para kumuha ng tubig at pakikalmahan. Nang bumalik, napansing nawala si Doha. Hinintay siya sa dilim, aksidenteng nadulas, tulad noong libong taon na ang nakalipas. Biglang sinindihan ni Doha ang ilaw para gabayan ang daan niya. Nagkatitigan ang dalawa. Tahimik si Doha, hindi sigurado kung tunay na naalala siya ni Yang Hua o nagkataon lang. Kinabukasan, nagising si Yang Hua, nakita si Doha na hawak ang aklat sa pagsusuri ng panaginip na madalas niyang binabasa kamakailan. Sadyang binasa ng malakas ang mga hinintayan niyang bahagi. Ang mga nahuhulog sa pag-ibig ay madalas napapanaginipan ang minamahal. Baka madalas napapanaginipan siya ni Yang Hua, nahihiya at galit na lumapit si Yang Hua para agawin ang aklat. Balak turuan ng leksyon. Si Doha, nang biglang tumunog ang doorbell, si Seo Seul ang bisita. Dala ni Seo Seul ang paboritong dessert ni Doha. Gustong makipag-ayos, pero pagpasok, nakita si Yang Hua sa tabi ni Doha, agad niyang naunawaan ang isang bagay. Diretsyong yakap ang braso ni Doha, sinabing kailangan nila ng privacy para palayasin si Yang Hua. Yumuko si Yang Hua, aalis na. Nang basagin ni Doha ang dessert na dala ni Seo Seul, sinabihan siyang umalis, hindi nagalit si Seo Seul. Tinitigan si Doha na iba na sa dati at naakit sa kanyang alindog, determinado na makuha siya. Nakita ng manager si Seo Seul na galit na umalis. Pagpasok sa bahay, nakita niyang nililinis ng dalawa ang basag na dessert. Tinulungan ni Doha si Yang Hua na nasugatan. Sa paglilinis ng bubog, naunawaan ng manager ang intensyon ni Doha, kaya tumulong siya. Sadyang sinabi kay Yang Hua na umibig na si Doha sa ibang babae, kaya tinanggihan si Seo Seul. Naisip ni Yang Hua ang mga mabubuting ginawa ni Doha sa kanya. Kamakailan, pinulaan na baka siya ang hinintay nito. Pagkatapos maglinis, dinala ng manager ang dalawa sa set. Sa daan, tinulungan niya si Doha. Sadyang tinanong si Yang Hua kung anong kwento ng pag-ibig ang gusto niya. Halimbawa, kwento ng isang lalaking dalisay na hinintay ang minamahal sa loob ng libong taon. Sinabi ni Yang Hua na gusto niya ang mga kwento ng gustong maghiganti pero umibig sa kaaway. Ang mga salitang halos pag-amin ng damdamin ay nagpatibok sa puso ni Doha. Sa isang iglap, nakarating sila sa archery range. Ayon sa utos ng direktor, dumating ang mga pangunahing aktor para mag-aral ng archery. Pakiramdam ni Yang Hua ay nakita na niya ang eksenang ito sa panaginip. Lumingon si Doha. Tahimik na tinitigan ang anino ni Yang Hua na paalis. Hinintay siya. Gustong makipag-usap, pero sinabihan siya ni Yang Hua na mag-focus sa archery habang pinapanood sila ng iba. Lumapit si Seo Seul, dala ang pana para kay Doha. Masigasig na tinuruan siya, pero tinitigan lang
Nidoha si Yang Hua, sinabihan pa si Seuseo na lumayo, pagkasabi, itininik niya ang pana, tinamaan ang bulse, hinintayan ng lahat, pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Yang Hua, tumalikod, at umalis patungo sa lugar na walang tao. Tinanong ni Doha si Yang Hua kung alam niya ang tunay niyang pagkatao, at kung nakita siya sa panaginip, naiinis na sinabi ni Yang Hua na ayaw niyang paulit-ulit na mapanaginipan si Doha, na nagpapalito sa kanyang damdamin. Kinumpirma ni Doha na unti-unting naaalala ni Yang Hua ang mga alaala ng nakaraang buhay. Naaalala niya ang nakalipas na 1,000 taon, ilang beses nang nagkatawang tao si Yang Hua, at sa buhay na ito lamang, mula pagkabata. Nakita niya ang anyo ng kanyang kaluluwa. Ngunit nang lumaki si Yang Hua, hindi na niya ito nakita, pero ngayon, naaalala niya ang mga alaala noon sa panaginip. Umuwi si Doha at nakita si Yang Hua sa elevator, mukhang hindi komportable. Biglang pumasok ang mong. Idinikit ang anting-anting kay Doha, ngunit malakas ang kapangyarihan ni Doha. Hinintayan niya ang anting-anting, natakot ang monghe at mabilis na tumakas. Hinintay ni Doha ang kanyang guro para magtanong. Sinabi ng guro na maghintay ng matyaga, gagana ang anting. Anting, totoo nga, pag-uwi ni Doha, bumagsak siya. Umalis sa katawan ni Junho, bumalik sa anyong kaluluwa. Nagulat, nakita siya ni Yang Hua. Pagkaraan, muling pumasok si Doha sa katawan ni Junho. Nawala ang kaluluwa sa harap ni Yang Hua. Natulala si Yang Hua, lumapit para suriin ang pulso ni Doha. Malinaw ang tibok, na nagpapatunay na buhay ang nasa harapan. Gulo ang isip ni Yang Hua, tulala siyang umuwi. Naalala niyang malinaw ang kaluluwang lumitaw. Naroon ito sa kanyang panaginip. Biglang naalala ni Yang Hua na noong bata pa siya, nakita niya ang kaluluwang iyon, natakot siya at sumigaw. Narinig ito ng kaibigan, tumakbo sa kanya, at unti-unting kumalma si Yang Hua. Naisip niyang may problema siya sa isip. Kaya nagpatingin siya sa psychiatrist, ikinuwento ang mga nakita sa panaginip. Noon, si Hanrita ay nasa bahay ni Doha. Alam na ng amang umampon ang kanyang pagkatao. Sadyang inutusan siyang magdala ng pagkain para sa mag-ama. Pagkatapos tikman ni Doha, dinala ni Hanrita ang pagkain sa amang umampon. Hinawakan nito ang pulso ni Hanrita. May ingay sa labas, sinabi ng amang umampon na nawawala ang ilang gamit sa bahay. At dahil bagong dating si Hanrita, siya ang hinintay. Tinali at pinapakaluhod si Hanrita sa bakuran. Sinabing natagpuan ang maraming kayamanan sa kanyang silid. Sa harap ng ebidensya, matatag ang tingin ni Hanrita. Walang hinintay na awa. Tinanong ng amang umampon kay Doha kung paano husgahan ang magnanakaw. Ipinagtanggol ni Do. Si Hanrita, sinabing kahit malinaw ang ebidensya, hindi maikakailan na baka may naglagay ng bitad. Hinintay ni Doha na siya ang mag-imbestiga, dahil si Hanrita ay hinintay niyang katulong. Hindi tinanggap ng amang umampon ang kahilingan ni Doha. Inutusang ikulong si Hanrita sa bodega, at pahirapan hanggang umamin, pinahirapan si Hanrita. Ngunit sa tindig ng anak ng General ng Gaya, hindi sumigaw si Hanrita. Napansin ni Doha na sadyang pinuntirya ng amang umampon si Hanrita. Ang mga nawalang gamit ay mahahalagang bagay sa bahay, hindi maaaring hawakan ng ordinaryong katulong. Napansin ng amang umampon ang pag-aalala ni Doha kay Hanrita. Natakot si Doha na ang kanyang pag-aalala ay maglalagay kay Hanrita sa mas mahirap na sitwasyon. Nagmadaling ipinaliwanag ni Doha na isang hamak na katulong lang si Hanrita. Diretsyong sinabi ng amang umampon na nalaman niyang buhay pa ang anak ng rebelde, at kaunting pagsisiyasat lang ang kailangan para kumpirmahin ang pagkatao. Naintindihan ni Doha na sinadya itong sabihin ng amang umampon. Nanganganib ang buhay ni Hanrita, pumunta si Doha sa pintuan ng bodega para tingnan ang sugat ni Hanrita. Ayaw ni Hanrita na madamay si Doha. Hinintay na huwag na itong magsalita para sa kanya, pagkatapos, naging tahimik sa labas. Akala ni Hanrita ay umalis na si Do. Medyo nadismaya, walang magawa, humiga siya sa lupa, tumulo ang luha. Sa totoo, hindi umalis si Doha, nahati ang isip niya sa paggawa ng desisyon. Sa huli, sinira ni Doha ang kandado ng bodega, lumapit kay Hanrita. Dinala niya si Hanrita palabas, nakasalubong ang mga gwardiya. Alam na nila na anak siya ng General ng Gaya. Hindi itinago ni Doha, hinintay ang mga gwardiya na magbulag-bulagan para makaalis sila. Mula noon, hindi na muling lilitaw si Hanrita doon, tumanggi ang mga gwardiya. Walang dalawang salita, napabagsak ni Doha ang mga gwardiya at hinila si Hanrita palayo. Dinala sila sa isang gubat. Hanggang doon lang kayang ihatid ni Doha si Hanrita. Patuloy na maglalakbay, makakarating siya sa Gaya. Nag-isip ng matagal si Hanrita tungkol sa pagpatay ni Doha sa gwardiya para sa kanya. Simple ang iniisip ni Doha. Gusto niyang iligtas si Hanrita. Mula nang makilala siya, may gusto siyang gawin, tulad ng sinabi ni Hanrita. Magkaroon ng matibay na hangaring mabuhay at hintayin siyang tapusin siya. Luhaan si Hanrita. Ikinuwento ni Yang Hua ang panaginip sa doktor. Sinabi ng doktor na panaginip lang iyon, pinayuhan siyang kapag nakakita ng guni-guni, sabihin sa sarili na hindi iyon totoo. Ilusyon lang, tinanggap ni Yang Hua ang payo, ang mga nakita niya ay guni-guni lang, hindi siya dapat malunod sa imahinasyon at palampasin ang magandang buhay. Ngayong araw, hindi pumunta sa trabaho si Yang Hua, nag-alala si Doha sa kanyang kalagayan, kaya tahimik siyang nagmamasid. Nang makitang maganda ang mood ni Yang Hua mula sa malayo, biglang nainis si Doha ng walang dahilan, pakiramdam ay naging walang saysay ang kanyang pag-aalala. Dahil unti-unting naaalala ni Yang Hua ang nakaraang buhay, nagpa siya si Doha na samantalahin ang pagkakataon para wakasan ang kanilang masalimuot na tadhana. Para saktan si Yang Hua, ang pinakamalaking hadlang ay ang dalawang monghe sa templo. Pumunta si Doha sa templo dahil sa anting. Anting na iyon, muntik na niyang mawala ang katawan ni Junho. Hindi niya napaghigantihan si Yang Hua, ipinaliwanag ng guro na si Doha.
Si Doha ay ang kaluluwang sumusunod kay Yang Hua, na nagpapakita na si Yang Hua ang hinintay niya ng galit. Tanging sa pag-alis ng galit na ito makakalaya si Doha. Ngunit pinayuhan ng matandang guro na sa harap ng hinanakit. Hindi lamang paghihiganti ang daan, gayunpaman, hindi pa naunawaan ni Doha ang malalim na kahulugan nito. Palaging sinusundan ni Doha si Yang Hua, nakita niyang lasing itong kasama ang kaibigan, at nakatulog sa training ground. Habang mahimbing ang tulog, akmang sasaktan siya ni Doha. Ngunit nagising si Yang Hua at pinigilan siya. Malabo ang tingin ni Yang Hua sa lalaking nasa harap, parang si Doha sa panaginip. Tumayo siya, niyakap ang mukha nito, sinabi sa sarili na ilusyon lang ang lahat. Masayang sumayaw si Yang Hua, yakap-yakap ang kalikasan, minsan binibilang ang mga bituin. Ang kanyang malambing na anyo ay sobrang kaakit-akit. Hindi pa tapos maglaro, dinala ni Doha si Yang Hua pauwi. Lasing na ikinuwento ni Yang Hua ang panaginip kung saan sinabihan siya ni Doha na umalis patungong Gaya, ngunit nag-alala siya sa kanya, kaya palihim siyang pinalaya, natatakot na kapag bumalik si Doha, mapaparusahan ito. Ang kasunod, hindi pa niya napanaginipan. Habang naglalakad at nagsasalita, nadula si Yang Hua, muntik nang mahulog, pero hinintayan ni Doha ang damit niya, kaya hindi siya bumagsak. Hinila ni Doha si Yang Hua sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Doha ang mabilis na tibok ng kanyang puso dahil sa lapit. Nagsimula siyang suriin ang damdamin, nagdalawang isip kung sasaktan ba si Yang Hua. Ang pag-aalinlangan ay hindi lamang dahil naakit siya kay Yang Hua, kundi dahil gusto niyang linawin kung bakit siya namatay noon. Habang nag-iisip, dumating ang kuya, humingi ng leave si Yang Hua. Gustong samahan ng kuya si Doha para protektahan. Nakita ang malalim na pagmamahal ng kuya. Ipinakita ni Doha ang larawan ng dating manager sa Payphone. Sinabing malamang ang nasa larawan ang nag-utos na saktan siya. Nagulat ang kuya, lumingon sa abogado, inutusang alamin ang kinaroroonan ng dating manager. Pagkatapos makipag-usap sa kuya, tumawag ang dating manager sa abogado, gustong magkita. Isa na namang magandang araw. Nagyoga si Yang Hua mula umaga para pakikalmahan. Naisip niyang dahil sa trabaho, kaya nalilito siya sa realidad at ilusyon. Napagkamalang si Doha ang nasa panaginip, pero habang gustong-gusto niyang pakikalmahan. Puro mga malalapit na sandali kasama si Doha ang nasa isip. Kagabi, nahiya at nagalit si Yang Hua, nagpa siya nakausapin si Doha. Paglabas, hinintayan siya ng kaibigan. Kakapanood lang ng balita, nakita ang post ni Seo Seul ng sweet na larawan kasama si Doha. Sadyang hinila ng kaibigan si Yang Hua para magpaganda, pagkatapos ay dinala sa lugar kung saan may event sina Doha at Seo Seul. Nakatayo si Yang Hua sa gitna ng maraming tao, pinanood si Seo Seul na malapit na nakayakap kay Doha. Inanunsyo na sila ay nagde-date. Ang mukha ni Espito ay dumilim, umikot at umalis pagkatapos ng aktibidad. Si Seul, lubos na nasiyahan dahil tinulungan siya ni Joha na makaiwas sa mga chismis, kasama ang aktor na si Nam, at naalis ang hinala na siya ay kasabwat, ay kusang hinawakan ang kamay ni Joha, ngunit tinabig ito nito. Pagkatapos, nakita niya si Joha na naglalakad patungo kay Yang Ho, na naghintay sa labas. Nakita ni Seul si Yang Ho na nakadamit ng magarbo, at nagsimula ang paninibog ho sa kanyang puso, kaya sinadya niyang guluhin si Yang Ho. Si Yang Ho ay dinala ni Joha, at habang nasa daan, malamig niyang sinabi dito na ang pagbisita niya ngayon ay para kunin ang kanyang mga gamit sa bahay nito. Naisip niya na oras na para umalis, lalo na't lumalala ang kanyang sakit kamakailan. Noong nakaraang gabi, sa kalasingan, napagkamalan niya si Joha bilang lalaking nasa panaginip niya. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Yang Ho ang kanyang mga gamit at umalis. Sa pintuan, nakasalubong niya ang kapatid ni Joha, na nahulaan na may problema sa pagitan nila. Kamakailan, si Joha ay labis na nakatuon kay Yang Ho, at minsan pang sinabi na nakita na ni Yang Ho ang tunay niyang pagkatao. Narinig ni Yang Ho ang mga salitang ito at naalala ang eksena kung saan inilagay ng isang monghe ang anting-anting sa katawan ni Joha noong gabing iyon. Nagmadali siyang pumunta sa resepsyon upang itanong ang pangalan ng monghe. May malalim na impresyon ang resepsyon sa monghe at sinabi kay Yang Ho na nagmula ito sa templo ng Dian. Pumunta si Yang Ho sa templo at nakipagkita sa matandang guro. Mula sa kanya, nalaman niya na ang kwintas ay gawa sa mga sinaunang buto ng lotus na palaging nagpoprotekta sa kanya mula sa mga espiritu at demonyo at pumipigil sa kanya na makakita ng masasamang eksena. Ngayon, nabasag na ang buto ng lotus, kaya nakikita niya ang mga espiritu at naaalala ang mga detalye ng kanyang bangungot. Nag-isip ng malalim si Yang Ho at biglang naalala ang sinabi ni Doha sa kanya noong gabing iyon. Inamin ni Doha na hindi siya buhay, na hiniram lamang ang katawan ni Jun. Hindi na unawaan ang ibig sabihin nito, nag-ayos siya ng pagkikita upang magtanong ng malinaw. Nagkita sila sa malaking tulay. Hinulaan ni Doha na naalala na ni Yang Ho ang nangyari noong gabing iyon, kaya direkta niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang espiritu upang patayin at muling buksan ang mga ilaw sa paligid. Pagkatapos, inamin niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang espiritu. Siya ay nanatili sa mundo ng mga tao sa loob ng 1,500 taon upang malaman kung paano siya namatay at kung bakit si Yang Ho, ang kanyang asawa, ang gustong pumatay sa kanya. Bumalik ang oras 1,500 taon na ang nakalipas ni Joha at Hanjita sa araw ng kanilang kasal. Inilabas ni Joha ang kwintas na gawa sa buto ng lotus, isinuot ito sa kanyang asawa, at ipinahayag ang kanyang tunay na damdamin. Nang marinig na sa nakaraang buhay siya ang asawa ni Joha, tumawa ng malakas si Yang Ho, hinamak ang multo mula 1,500 taon na ang nakalipas na gustong gamitin siya. Isang araw, hinintay ni Doha si Yang Ho sa tabi ng lawa ng lotus at sinabi sa kanya na ang mga lotus sa lawa ay sagisag ng pamilya Hanjita, na ang kanyang mga panaginip ay hindi katang-isip kundi totoong kwento mula 1,500 taon na ang nakalipas. Sinundan niya siya sa maraming pagkakatawang tao at sa buhay na ito lamang siya nakita nito. Hinikayat ni Doha si Yang Ho na ipagpatuloy ang panaginip upang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang wakas dahil gusto niyang wakasan ang walang katapusang pagdurusa at makapag-reincarnate.
Namula ang mga mata ni Iang Ho sa mga salitang ito. Sa mga nagdaang taon, lubos siyang nagdusa dahil kay Doha. Natatakot mula pagkabata dahil nakakakita ng mga espiritu at nahirapang makatulog. Ngunit hiniling ni Doha na tulungan siyang makalaya nang hindi iniisip ang kanyang sakit. Sinisi ni Iang Ho ang pagkamakasarili nito. Sinabing kung nais nitong mag-reincarnate agad, dapat kalimutan nito ang nakaraan at huwag nang gambalain siya. Huminga ng malalim si Doha, tinitigan ang anino ni Iang Ho na umalis na may komplikadong damdamin. Bumalik ang oras 1,500 taon na ang nakalipas, pagkatapos patayin ang mga gwardiya. Dinala ni Doha si Hanjita upang tumakas. Hinabol sila ng mga sundalo, hinikayat ni Doha si Hanjita na tumakas habang siya ay nanatili upang harangin ang mga ito. Ngunit sa paglingon, isang pana ang tumama kay Hanjita. Mabilis na humarang si Doha at nawala ng malay. Matapos magising mula sa malubhang sugat, ang unang hinintay ni Doha ay ang ama-amahan upang itanong kung nasaan si Hanjita. Umiti ng malamig ang ama-amahan at sinabing pinatay na si Hanjita sa lugar na iyon. Nabigla si Doha at sa unang pagkakataon ay sumuway, ngunit sinabi ng ama-amahan na mula noon ay magiging estranghero na sila. Nang mawala si Hanjita, nawala ng dahilan si Doha para mabuhay, ngunit hindi pinansin ang pagpigil ng ama-amahan at umalis sa silid. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Hanjita na nakatali sa lupa, kasama ang ilang nakakaalam na siya ang anak ng rebelde. Pinatay ng ama-amahan ang mga saksi, sinubukan niyang alamin kung gaano kahalaga si Hanjita kay Doha, at mula noon ay gagamitin siya bilang hostage upang kontrolin si Doha. Inutusan ng ama-amahan na magpakasal ang dalawa upang mahigpit na hawakan ang kahinaan ni Doha, na ang asawa ay anak ng rebelde, upang sumunod ang anak. Hindi matanggap ni Hanjita na kontrolin ang ama at anak, kaya nag-ayuno siya ng maraming araw. Hinikayat siya ni Doha, sinabing mas mabuti ito kaysa habulin bilang anak ng rebelde, at maaari pa siyang makahanap ng pagkakataon upang labanan ang kaaway. Walang sinabi si Hanjita, ngunit ayaw niyang makitang kontrolado si Doha ng iba, kahit na ang kanilang buhay ay manipis na parang papel, kaya't sumunod sila sa ama-amahan ni Doha. Mula nang mahawakan ang kahinaan ng anak, madalas na dinala ng ama-amahan si Doha upang patayin ang mga bilanggo ng bansang Bech Liu. Walang magawa si Doha kundi sumunod, namuno sa hukbo, at naawa si Hanjita sa kalagayan ni Doha. Ngunit ang tanging bagay ngayon ay ang tanging magagawa niya ay manalangin para sa ligtas na pagbabalik ni Doha. Di nagtagal, pagod na bumalik si Doha at ginising si Hanjita, na nakatulog sa paghihintay. Kusang tinulungan ni Hanjita si Doha na hubarin ang baluti, at napansin na mainit ang mga kamay nito, hinulaan na may mataas na lagnat si Doha. Bago pa makatawag ng manggagamot, bumagsak na ito sa sahig. Nalaman ito ng ama-amahan at agad na pumunta, binantaan si Hanjita na kung hindi magigising si Doha, kukunin niya ang buhay nito. Lumuluha si Hanjita, habang si Doha ay walang malay, kinuha ang maliit na kutsilyo sa tabi nito, balak tapusin ang buhay nito, upang hindi na si Doha ang pagbantaan ng ama-amahan, na para bang patay na ang buhay nito. Tinulungan ni Hanjita ang minamahal na makalaya, ngunit sa sobrang sakit, itinutok niya ang kutsilyo kay Doha, pero hindi niya kayang ituloy. Bumagsak siya sa dibdib nito, umiiyak at hindi alam ang gagawin. Paggising ni Doha, nakita ang kutsilyong nahulog sa tabi, nahulaan ang balak ni Hanjita, at tinanong kung bakit siya muling pinatawad. Malungkot na sinabi ni Hanjita na kaysa patayin si Doha para sa paghihiganti, mas hinintay niya itong magising, ngunit sa isip ng kapalarang kontrolado ng iba, lubos siyang nagdurusa. Gusto niyang itanong kay Doha, kung hindi niya na gustong patayin ito, paano siya mabubuhay pagkatapos. Kailangan niya ng tulong ni Doha para makahanap ng dahilan upang mabuhay. Hinawakan ni Doha ang kamay ni Hanjita, nangakong sa natitirang buhay ay tutulungan siyang maghanap. Napakalmahan si Hanjita at ipinahayag ang damdamin kay Doha. Dahan-dahang nagising si Iang Ho mula sa panaginip, lubog pa rin dito at patuloy na lumuluha, sinisisi ang sarili na laging nadadala ng mga trahedyang pag-ibig mula 1,000 taon na ang nakalipas. Naisip ni Iang Ho, kung ang isang tagalabas tulad niya ay nalulunod pa rin dito, gaano kaya kasakit at kawalan ng pag-asa ang naranasan ni Doha, ang nasa gitna ng kwento. Sa pag-iisip nito, lubos siyang nagsisi sa mga masasakit na salitang binitawan kay Doha sa lawa ng Lotus. Ang trahedyang relasyon nila na 1,500 taon ang haba ay wakasan na sa buhay na ito. Ang dating kinatawan na sinaniban ng espiritu ng ama-amahan ni Doha ay nakipagkita sa abogado. Nang makita ang sasakyan ng abogado, itinulak ng dating kinatawan ang aktor na si Nam sa ilalim ng sasakyan. Nasagasaan si Nam at tinulungan ng dating kinatawan ang nagpapanikong abogado na dalhin ang bangkay sa liblib na lugar. Pagkatapos, napagtanto ng abogado na ang nakipagkita sa kanya ng hating gabi ay ang dating kinatawan na gumawa ng bitag, ngunit huli na ang lahat, kaya't sumunod na lang siya rito. Sa utos ng dating kinatawan, dinala ng abogado ito upang makipagkita sa kapatid ni Doha. Binigyang diin na pagkatapos makaligtas sa kamatayan, nagbago ng lubos ang ugali ni Jun, hindi na siya ang dating tao. At kung gusto ng kapatid na kumpirmahin ito, maaaring subukang tanungin ang nakababatang kapatid tungkol sa mga sikretong tanging silang dalawa ang nakakaalam. Sa isip ng mga kamakailang pagbabago sa nakababatang kapatid, nagpasya ang kuya na subukan. Tinawagan ng kuya si Iang Ho para anyayahan siyang maghapunan sa bahay. Balak ni Iang Ho na samantalahin ang pagkakataong ito para humingi ng paumanhin kay Doha. Pagdating sa bahay ni Doha, espesyal na naghanda ang kuya ng mesa ng pagkain para sa kanya. Sa hapag, sinamantala ng kuya ang pagkakataon na tanungin si Doha kung naaalala nito ang maliit na insidente noong nanghuli sila ng seafood at nahulog siya sa tubig. Walang pag-aalinlangan na tumango si Doha bilang kumpirmasyon. Lubos na nadismaya ang kuya, gumawa ng dahilan para umalis sa mesa, at sa kusina, bumulong na mali dahil sa totoo, ang nahulog sa tubig ay ang kuya. Pagkatapos kumain, hinatid ni Doha si Iang Ho pauwi. Humingi ng paumanhin si Iang Ho sa mga masasakit na salitang binitawan niya noong una. Mula nang mapanaginipan ang malungkot na kwento ni Hanjita at Doha, naunawaan niya ang pagkainip ni Doha na malaman kung bakit siya sinaktan ni Hanjita. Ngayon, gusto niyang ipagpatuloy ang panaginip upang malaman ang wakas ni Doha at Hanjita at tulungan si Doha na makalaya.
Mula nang magkabati ang dalawa, si Iang Ho ay parang batang mausisa. Patuloy na nagtatanong kay Jo-ha tungkol sa mga karanasan nito sa maraming reinkarnasyon, ngunit hindi interesado si Jo-ha. Gusto lang niyang mabilis na mapanaginipan ni Iang Ho ang kanilang wakas. Bukod dito, sa loob ng 1,500 taon, karamihan nilang mga alaala ay ordinaryong bagay na halos nakalimutan na niya. Nagduda si Iang Ho na hindi ito nagsasabi ng totoo dahil naaalala pa rin ito ang kanyang kabataan. Sa isip na kasama siya nito sa bawat sandali ng kanyang buhay, labis na natuwa si Iang Ho. Nawalan siya ng mga magulang mula pagkabata, pero hindi na siya mag-iisa. Marahil si Jo-ha ang kanyang Diyos na tagapagbantay. Nakita ni Do-ha ang muling sigla ni Iang Ho habang nagsasalita at natatawa mag-isa at mahinang umiti. Nang gabing iyon, walang napanaginipan si Iang Ho at bumuntong hininga sa pagkadismaya. Noon, sa pikit ng mata, nakikita niya ang anino ni Hanjita, pero ngayong sabik siyang makapanaginip, mahimbing naman ang tulog niya. Nag-alinlangan si Iang Ho kung paano haharapin si Jo-ha, ngunit naglakas loob siyang pumunta sa bahay nito. Nagkataong kakaligo lang ni Jo-ha, at nang makita ni Iang Ho ang matipunong katawan nito, namula ang mukha at mabilis na tumakbo palabas. Pagkatapos magbihis ni Jo-ha, ang unang tinanong ay kung ano ang napanaginipan ni Iang Ho kagabi. Humigop ng kape si Iang Ho, tinitigan ang mga mata ni Jo-ha na parang lalamunin siya, at nag-isip ng palusot. Balak niyang mag-imbento ng kwento, pero habang nag-iisip, biglang pumasok si Sosion, hinagis ang mga larawan sa mesa. Una, kinuna ng mga reporter sa labas ng bahay ni Jo-ha ang mga larawan ni Iang Ho na pumapasok at lumalabas, balak gumawa ng peking balita na magkasama sina Jo-ha at Iang Ho, na buntis daw si Iang Ho bago magpakasal. Kung ilalathala ito, mapapahiya si Sosion. Pakiramdam niya, bilang pambansang kagandahan, ninakaw ng isang ordinaryong babae ang kanyang lalaki. Binantaan niya si Jo-ha na tulungan siyang ayusin ito, kung hindi, ipapakalat na si Iang Ho ang nang-agaw ng asawa. Para protektahan si Iang Ho, napilitan si Jo-ha na pumayag na magpakuha ng malapit na larawan kasama si Sosion. Ang mga reporter ay mabaliw na kumukuha ng larawan sa dalawa, sa wakas ay nasiyahan at umalis, binura ang lahat ng larawan ni Iang Ho at Jo-ha. Kumpara sa kwento ng pag-ibig sa pagitan ng isang bituin at isang hindi kilalang babae, ang kwento ng pag-ibig ng dalawang super bituin ay may mas maraming view. Nalungkot si Iang Ho, totoong ang hindi niya maipapantay ang kagandahan kay Sosion, at si Jo-ha ang bagay rito. Pinakalmahan siya ni Jo-ha, sinabing 1,500 taon na ang nakalipas, si Hanjita ang itinuring na pinakamagandang babae sa buong kaza, at si Iang Ho ang tanging may itsurang katulad ni Hanjita sa maraming reinkarnasyon. Natuwa at nahiyang umiwas ng tingin si Iang Ho. Habang ninanamnam ng dalawa ang matamis na sandali, natuklasan ng pulisya ang dating kinatawan na kasama ng aktor na sinam noong araw na iyon, at hinango rin nila ang bangkay ni Nam mula sa ilog kasama ang isang liham na nagpapakamatay. Sa liham, sinisi ni Nam ang kanyang wakas kina Jo-ha at sa kanyang kuya, sinabing itinulak siya ng mga ito sa dulo. Naiulat na ang balita at nagkagulo ang publiko. Hiniling ng kuya sa abogado na ayusin ang bagay na ito upang hindi maisali ang pangalan ni Do-ha sa mga balitang may kaugnayan kay Nam. Pagkatapos, inutusan niya ang abogado na dalhin siya sa dating kinatawan. Hinulaan ng dating kinatawan na natuklasan na ng kuya ang kakaiba kay Jun, at hayagang sinabi na sinaniban si Jun ng masamang espiritu na umira ng 1,000 taon. Kung maalis ang espiritu, mabubuhay si Jun, ipinakita niya ang baka sa kanyang dibdib mula sa pagsanib ng espiritu. Sinabing naranasan niya rin ito kaya alam niya kung paano iligtas si Jun. Nang makita ng kuya ang kakaibang sugat ng dating kinatawan, naniwala siya rito at hiniling na ituro ang paraan upang iligtas ang kapatid. Pumunta ang pulisya kay Jo-ha upang ipaalam ang pagtatapos ng investigasyon kay Nam. Naguluhan si Jo-ha dahil malinaw na mailarawan ang pulisya ng dating kinatawan kasama si Nam, pero hindi nila ito hinintuan ng investigasyon. Nag-aalangang sinabi ng pulisya dahil hindi na maipipilit na ang kuya ang nagbigay ng proteksyon sa dating kinatawan kaya naalis ang hinala rito. Nagulat si Jo-ha at lumingon kay Iang Ho sa tabi niya na may komplikadong ekspresyon. Nakaligtas ang dating kinatawan at pakiramdam ni Jo-ha ay may hindi tama, nag-aalala na baka mapahamak si Iang Ho kaya gusto niyang dalhin ito sa istasyon ng bumbero. Pagkarating nila sa pintuan, nakita nila ang kuya na paparating. Napansin ng kuya ang bakas ng espiritu na lumilitaw at nawawala sa katawan ni Jo-ha. Balak hilahin ang damit nito para tingnan ng malinaw, pero itinabig ni Jo-ha ang kamay niya. Sa reaksyon ng kapatid, lalong naniwala ang kuya na tama ang dating kinatawan, sinaniban na nga ang kapatid ng espiritu. Napansin ni Iang Ho ang tensyon at mabilis na nagsalita upang iligtas si Jo-ha. Hinila ni Iang Ho si Jo-ha palayo. Pagkaalis ng dalawa, nakatanggap ang kuya ng tawag mula sa ospital sa Amerika, na lubusang pinag-aralan ang ulat ng pagsusuri kay Jun. At napagpasyahan na hindi na maaring gamutin, pinayuhan ang kuya na tanggapin agad ang katotohanan na mawawala ang kapatid. Ngunit dahil sa pagmamahal ng kuya sa kapatid, hindi niya ito matanggap at umasa na lamang sa dating kinatawan. Hinanap ng kuya ang dating kinatawan upang itanong kung ano ang dapat gawin, ngunit madilim ang mukha nito at sinabing kailangan lamang patayin si Iang Ho at gagaling na si Do-ha. Samantala, dinadala ni Jo-ha si Iang Ho sa istasyon ng bumbero at sa daan, napansin din ni Iang Ho ang bakas ng espiritu sa liig ni Jo-ha. Pagdating sa istasyon, napansin niya sa isang poster na walang ganoong bakas noong kinunan ito, kaya naguluhan siya. Bago pa makapag-isip ng maigi, isang grupo ng mga kasamahan ang lumapit upang batiin siya ng kaarawan at nagbigay pa ng mga tiket sa amusement park bilang regalo. Labis na natuwa si Iang Ho at nagpasalamat sa lahat. Pagkatapos magpaalam sa mga kasamahan, umuwi si Iang Ho at nag-text kay Do-ha para ipaalam na ligtas siya, kaya napanatag ito. Nang gabing iyon, para magkaroon ng magandang panaginip, tinawag ni Iang Ho ang matalik na kaibigan upang matulog kasama. Umaasang ang paggalaw nito ay makakatulong upang hindi siya makatulog ng mahimbing at madaling makapanaginip. Inilabas niya ang mga tiket sa amusement park at matagumpay na naengganyo ang kaibigan na makasama. Gayunpaman, wala pa rin siyang napanaginipan ng gabing iyon at labis na nadismaya, ngunit dahil nangako siya sa kaibigan na pupunta sa amusement park, pinilit niyang lumabas. Nagulat siya nang makita si Jo-ha na naghihintay sa labas.
Nag-aalala si Jo Ha sa kaligtasan niya at nang malaman na pupunta siya sa amusement park, sumama ito kasama ang manager upang maiwasang makilala. Espesyal na binili ng manager ang isang maskara ng kuneho para kay Jo Ha na napilitang suotin ito habang sumusunod. Napilitan din ang tatlo na sumakay sa roller coaster at natakot si Jo Ha na pagkababa ay hiniling agad kay Iang Ho na umuwi dahil masyadong delikado ang mga larong iyon. Hindi na tinag si Iang Ho sa pagpupumilit ni Jo Ha, ngunit napilitan siyang sumama rito pa uwi. Sa kalagitnaan ng daan, may mga fan na nakakilala kay Jo Ha na nakalimutang magsuot ng maskara at mabilis na humabol para kumuha ng larawan. Mabilis na hinila ni Iang Ho si Jo Ha upang tumakas at habang tumatakbo mula sa mga hinabol ng mga fan, napilitan silang magtago sa haunted house. Si Jo Ha, na isang espiritu, ay natakot sa mga peking multo at sumigaw ng mahina at pagkalabas sa haunted house, hindi niya nakalimutang isara ng mahigpit ang pinto. Nagkatinginan ang dalawa sa kanilang nahihiyang ekspresyon at natawa ng malakas. Nagbigay pugay si Do Ha, na nagsabing kung sana ay nabuhay si Hanjita at siya sa panahong ito bilang ordinaryong magkasintahan, gaano kaya kasaya. Pagkatapos maglaro buong araw, hinatid sila ng manager pa uwi. Pagod na si Iang Ho at sumandal sa balikat ni Jo Ha, nakatulog at sa wakas ay napanaginipan niya ang alaala ng nakaraang buhay. Sa gabi ng kasal ni Jo Ha at Hanjita, tinitigan ni Jo Ha ang nobya na may seryosong mukha at hinikayat siyang maging masaya. Umiti si Hanjita, tinawag siyang imahal na Ginoo at sinabing dapat itong mag-alala sa sarili dahil mas kinakabahan ang nobyo kaysa sa nobya. Umiti si Hanjita at tumayo, habang si Do Ha ay tahimik na nakatayo sa bakuran, tuwing balak niyang saktan si Iang Ho. Sa huling sandali ay nagdadalawang isip at hindi makakilos, ngayon, malapit na ang ika-negatibo 30 kaarawan ni Iang Ho. At malapit na rin siyang tanggapin ang kanyang kapalaran na mawala. Sa buhay na ito, gusto ni Do Ha na siya mismo ang tumapos kay Iang Ho, bago mag-reincarnate. Upang maiwasan ang nangyari sa mga nakaraang buhay na kailangan niyang makita siyang mawala sa harap niya. Hindi lamang si Do Ha ang gustong saktan si Iang Ho, kundi pati ang kuya niya ay nagmamasid sa kanya. Upang iligtas ang kapatid, hinanap niya ang dating kinatawan, na nagsabing kailangang saktan si Iang Ho dahil ang espiritong sumanib kay Jun ay nagmula sa malaking kasalanan ng nakaraang buhay ni Iang Ho. Ang espiritong puno ng hinanakit ay naging anyo at pumasok kay Jun, kung mapatay si Iang Ho. Mawawala ang dahilan ng espiritu at maglalaho ito, matagumpay na naengganyo ng dating kinatawan ang kuya, pagkatapos ay hinanap si Iang Ho, gamit ang dahilan na pasasalamat sa pagliligtas sa kanya sa sunog, at inimbita siyang magkape. Habang nag-uusap, sadyang binanggit ng dating kinatawan ang tungkol sa mga espiritu. Ipinahiwatig na ang mga espiritong puno ng hinanakit na nagkatawang tao ay mga demonyo, ngunit nananatiling nakakapit sa mundo. Nang makitang hindi naintindihan ni Iang Ho, sinabi ng dating kinatawan na kapag ang isang tao ay naging espiritu, nangangahulugan itong may hinintay at hinanakit pa sa mundo, at ang espiritong may galit ay hindi maaaring maging mabait. Kung makatagpo si Iang Ho ng espiritu sa totoong buhay, huwag maniwala sa mga kasinungalingan nito. Natakot si Iang Ho at hindi alam ang gagawin, kaya nagmadaling umalis. Naramdaman niyang ang mga pahiwatig ng dating kinatawan ay tumutukoy kay Do Ha. Pumunta ang kuya kay Jo Ha upang patunayan ang sinabi ng dating kinatawan. Sinadya niyang subukin si Jo Ha, iminungkahi na bumalik na si Iang Ho sa istasyon ng bumbero dahil ang pagpapahaba ng oras ay hindi makabubuti sa kanya. Tumanggi si Jo Ha at binalaan ang kuya na huwag makialam sa kanya at kay Iang Ho. Sinabing kailangan lang maghintay ng kaunti at matatapos na ang lahat. Sa loob, kinumpirma ng kuya na si Do Ha ay sobrang nahuhumaling kay Iang Ho. Dumating si Iang Ho at balak sanang kausapin ng kuya ang tungkol sa pagbabalik sa trabaho. Ngunit pinigilan siya ni Do Ha at nasaktan. Nang makita ang nanay ni Iang Ho, hindi na maginhawang mag-away ang dalawa, kaya nagmadaling umalis ang kuya. Pinayuhan ni Jo Ha si Iang Ho na pansamantalang iwasan ang kuya, dahil may hindi magandang kutob siya. Nagalit si Iang Ho, dahil kapatid ito ni Jo Ha. At hindi siya naniniwalang sasaktan siya nito. Labis na nadismaya si Iang Ho. Kamakailan ay napansin niyang malungkot si Jo Ha, kaya gusto niyang makipag-date rito. Ngunit hindi inaasahan na pagpasok pa lang ay narinig niya ang ganitong mga salita. Bumuntong hininga si Jo Ha. Hindi niya masabi na malapit nang mawala si Iang Ho, kaya hinayaan niya itong magkamali sa pag-iisip sa kanya. Galit na umalis si Iang Ho at nagkataong nakasalubong ang kuya na hindi pa nakakaalis. Maingat siyang bumili ng bandage para rito at tinulungang gamutin ang sugat. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin kay Jo Ha sa ngalan nito. Kakasalungat lang ni Iang Ho kay Jo Ha, pero ngayon ay tinutulungan itong magsalita ng maganda sa kuya. Tahimik na humiling ang kuya kay Iang Ho ng tulong. Samantala, puno ng imahe ng ngiting masigla ni Iang Ho ang isip ni Jo Ha, na humalo sa galit na mukha ni Hanjita. Nang saktan siya noong nakaraang buhay, kasabay ng ngiti ni Iang Ho sa buhay na ito, determinado si Jo Ha. Ayon sa hiling ng kuya, hinintay ni Iang Ho si Jo Ha para magbiyahe. Sa labas ay sinabi ng kuya na gusto niyang gumawa ng alaala bago mawala si Jun upang walang pagsisisi, at binigyang diin na medyo awkward ang magkapatid kamakailan. Kaya hiniling kay Iang Ho na sa ngalan niya ay yayain si Jo Ha na maglaro nang hindi binabanggit ang kanya. Naawa si Iang Ho sa damdamin ng kuya kaya agad siyang pumayag. Kinabukasan, sinundo ni Jo Ha si Iang Ho at napansin si Sosion sa kanto. Hinabol niya ito at hinila. Galit na tiningnan siya ni Sosion dahil kamakailan ay namatay ang aktor na si Nam at nakipag-ugnayan din si Jun rito. Pero hindi lumabas ang pangalan niya sa balita. Sa halip ay si Sosion ang naging sentro ng atensyon. Labis na nagdusa si Sosion at hinulaan na inalis ng kuya ni Jun ang pangalan nito sa balita. Binalaan ni Sosion si Jo Ha na siya lang ang magdurusa sa lahat, at kahit mawala siya, isasama niya ang iba. Hindi natakot si Jo Ha sa banta nito dahil malapit na niyang tapusin si Iang Ho at maglalaho. Di nagtagal, nakarating ang dalawa sa destinasyon. Bitbit ni Iang Ho ang maraming bag habang sumusunod kay Jo Ha, na tuwing ilang hakbang ay naaawa at kinukuha ang mga bagahe. Pagdating sa camping site, nakita nila ang kuya doon at napagtanto ni Jo Ha na niloko siya ni Iang Ho. Pagkatapos kumain, nag-usap ang magkapatid ng pribado.
Binigyan ng kuya si Joha ng isang basong tubig na ininom nito ng walang pag-ingat. Di nagtagal, nahilo si Joha at bumagsak. Nagpa siya ang kuya na alisin si Joha upang maibalik ang katawan ni Jun at para mailigtas ang kapatid. Kahit kailangang saktan si Yang Ho, hindi siya magdadalawang isip. Lubos na naengganyo ang kuya ng dating kinatawan na nagsabing ang espiritu ay nilikha ni Yang Ho at alam nito ang pag-iral ng espiritu. Na tinutulungan nitong sakupin ang katawan ni Jun para magkasama silang masaya. Lubos na naniwala ang kuya sa dating kinatawan pagkatapos patulugin si Joha. Lumapit ang kuya kay Yang Ho at pinilit siya sa gilid ng bangin. Humingi siya ng paumanhin kay Yang Ho dahil para sa kapatid. Kailangan niyang tapusin siya dahil lahat ay dulot ng nakaraang buhay niya. Naguluhan si Yang Ho at hindi naintindihan ang kuya. Sa sandaling iyon, hinabol siya ni Joha. Malakas na tinigilan ang pangalan ni Yang Ho. Lumingon si Yang Ho at kasabay nito'y itinulak siya ng kuya. Kumapit siya ng mahigpit sa gilid ng bangin. Hindi hinayaang mahulog. Unti-unting naubusan ng lakas si Yang Ho at bumalik ang eksena sa sinaunang panahon. Nakaupo si Hanjita sa silid, nag-aalala dahil malapit na siyang magpakasal sa kaaway na pumatay sa kanyang ama. Naramdaman ni Doha ang kalungkutan niya. Tinulungan siyang ayusin ang mga gamit at nagplano ng ruta ng pagtakas upang hanapin ang mga natirang miyembro ng kanyang tribo at magsimula ng bagong buhay. Nag-alala si Hanjita na kung aalis siya, mapaparusahan si Joha. At gusto niyang marinig ang tunay na damdamin nito. Kung nais nitong manatili siya o umalis, muli, sinabi ni Joha na gusto niyang umalis siya. Matigas ang ulo ni Hanjita at gustong sumugal kasama si Joha. Pumunta sila sa lawa na may daang bato sa gitna. Kung makalakad si Doha ng diretso, patungo sa kabilang pampang nang hindi lumilingon. Susundin ni Hanjita ang pag-alis, ngunit kung hindi, kailangang aminin ni Doha na ayaw niyang iwan siya. Masayang pumayag si Doha at humakbang patungo sa kabilang pampang. Nang makitang hindi ito lumilingon, nagpanik si Hanjita at hinagis ang isang maliit na bato kay Joha. Hindi pa rin tumugon si Joha. Kailangang magsalita ng matigas si Hanjita. Ngunit patuloy na sumulong si Joha nang walang lingon. Hindi inaasahan na yumakap si Hanjita mula sa likod. Ito ay pandaraya, pero wala itong pakialam. Paulit-ulit niyang naisip kung hindi sila magkaaway, kundi ordinaryong lalaki at babae. Gaano kaya kasaya ang kanilang buhay? Ngunit kung hindi sila magkaaway, hindi rin sila magkakakilala. Dahan-dahang inalis ni Joha ang kamay ni Hanjita at sumulong. Ngunit sa huli, hindi niya kayang lumingon. Tinitigan niya ang luha ang mga mata ni Hanjita. Nanalo si Hanjita sa pustahan. Gusto ni Joha malaman kung magsisisi si Hanjita sa pagpili na manatili sa kanya. Hindi hinintay ang sagot ni Hanjita. Hindi napigilan ni Joha ang damdamin at hinintay siya. Hindi sila umuwi buong gabi. Nakahiga si Joha sa hita ni Hanjita. Nagpapahinga habang mahinang kumakanta si Hanjita para rito. Nalubog si Joha sa kaligayahan. Hinawakan ang kamay ni Hanjita na hinintay siya. Sa parehong oras, hinila ni Joha si Yang Ho mula sa bangin pabalik sa lupa. Ligtas na, mahigpit na niyakap ni Yang Ho si Joha. Nagpapasalamat sa pagliligtas sa kanya. Palaging pinaniwalaan ni Yang Ho na si Joha ang kanyang Diyos na tagapagbantay. At lalong lumakas ang paniniwalang ito, bagong galing sa panganib. Sinabi ni Yang Ho na ayaw niyang lumayo kay Joha at hiniling na huwag siya nito iwan. Nagdalawang isip si Doha. Ngayon ay tila hindi niya kayang saktan si Yang Ho. Nahimatay si Yang Ho. Dahil sa discomfort, dinala siya ni Doha sa ospital. Kumpara sa kanyang sugat, mas nag-aalala si Yang Ho sa sinabi ng kuya na lahat ay dulot ng kanyang nakaraang buhay. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ng kuya ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Habang nagsasalita, dumating ang kuya, at nang makitang okay si Yang Ho, tumalikod ito at tumakbo. Agad hinabol ni Joha. Inamin ng kuya na may nagsabi na kailangang tapusin si Yang Ho para mailigtas si Jun. Sinabi ni Joha ang katotohanan sa kanya. Kahit patayin si Yang Ho, hindi rin maibabalik ang kapatid mo. Walang bagay tulad ng pagpapalit ng buhay. Sa totoo, kung hindi sumanib si Doha kay Jun, malamig na bangkay na ito. Pagkasabi, tumingala si Doha at nakita si Yang Ho sa itaas. Narinig din nito ang usapan nila. Paglingon, wala na ang kuya. Hinanap nito ang dating kinatawan upang tanungin kung bakit siya niloko. At kung matagal nang wala si Jun, tumango ang dating kinatawan. Sinabing umaasa pa rin ang kuya sa hindi makatotohanang ilusyon. Akala niya maluloko niya ang kuya para patayin si Yang Ho at burahin ang baka sa kanya. Pero mukhang kasing walang silbi rin ito ng aktor na si Nam. Binagsak ng dating kinatawan ang kuya, balak tapusin siya. Mabilis na tumakbo ang kuya sa elevator, pero naunahan siya ng dating kinatawan, binuksan ang pinto, at hinila siya pabalik sa kwarto gamit ang lubid na sinakal sa liit. Narinig ni Yang Ho ang usapan, alam niyang may itinago si Doha. Kaya paulit-ulit siyang nagtanong tungkol sa nakaraang buhay. Bumuntong hininga si Doha. Sa loob ng 1,500 taon, napilitan siyang makitang namatay si Hanjita sa harap niya. Walang pagbubukod na nabuhay ng lampas 30 taon. Marahil ito ang sumpa mula sa langit. Nalungkot si Yang Ho. Naalala na sinabi ni Joha na may paraan para maalis ang sumpa. Kaya nagtanong siya ng detalye. Alam ni Joha na kailangang patayin si Yang Ho para maalis ang sumpa. Pero ngayon, hindi niya ito kayang gawin. Sinabi niya lang kay Yang Ho na ang tanging paraan ay hindi na magagamit. Pagkatapos, biglang tumawag ang ospital. Sinabing iniligtas ang kuya. Nagmadali ang dalawa sa ospital. Narinig mula sa pulis na binugbog ng isang tao ang kuya sa hotel at hindi tiyak ang buhay nito. Habang nag-iisip ang lahat kung sino ang gustong manakit sa kuya, biglang dumating ang abogado. Natakot nang malaman na malubha ang sugat ng kuya at nagkagulo ang salita. Paulit-ulit na binanggit ang isang tao na siyang dahilan. Naalala ni Johanna
Binanggit din ng kuya ang isang tao na nag-udyok na patayin si Iang Ho. Mabilis niyang hinintay ang abogado upang tanungin kung sino iyon. Sasabihin na sana ng abogado ang totoo nang mahulog ang isang paso ng bulaklak mula sa itaas. Mabilis na itinulak ni Jo-ha ang abogado at tumakbo ito sa takot. Sa sitwasyong ito, naghinala si Jo-ha na sa sumpa nilang dalawa ay may ikatlong tao na hindi niya alam. Dinala niya ang abogado sa silid ng surveillance at itinuro nito ang dating kinatawan. Naguluhan si Jo-ha nang makita ang mukha nito. Bumalik ang oras 1,500 taon na ang nakalipas, sa gabi bago ang kasal ni Hanjita at Jo-ha. Upang maiwasan ang problema, espesyal na tinawag ng ama-amahan ni Jo-ha si Hanjita. Gustong malaman kung minahal niya ang pumatay sa kanyang mga magulang kaya niya piniling magpakasal dito. Galit na galit si Hanjita, hindi kailanman nakalimot sa malalim na paghihiganti. Ang pakikipag-ugnayan kay Jo-ha ay para lamang personal na tapusin ang kaaway. Napanatag ang ama-amahan nang marinig ito, may plano rin siyang alisin ang anak. Dahil kapag hindi na sumunod ang tapat na aso, hindi na ito dapat panatilihin. Balak niyang pagkatapos ng kasal, ipadala si Do-ha sa digmaan upang mamatay sa malayong lugar. Lumuluha si Hanjita nang pumunta sa kwarto ni Do-ha sa araw ng kasal. Parehong may kanya-kanyang iniisip habang umiinom ng alak. Isinuot ni Jo-ha ang kwintas ng buto ng lotus kay Hanjita. Nangakong kahit sa siklo ng buhay at kamatayan, kahit magbago ang panahon, si Hanjita lamang ang kanyang asawa. Nagising si Iang Ho. Hinatid siya ng manager pa uwi at inilabas ang regalong ipinapabigay ng kuya ni Jo-ha. Isang pulseras na katulad ng nasira na ibinigay kay Iang Ho nang iligtas niya si Jo-ha. Naalala ni Iang Ho ang sinabi ng matandang guro na ang buto ng lotus ay may malakas na obsesyon at babalik sa dating may-ari. Tila alam ng guro ang ilang sikreto. Upang malutas ang kanyang pagdududa, hinanap ni Iang Ho ang guro. Hindi alam kung anong kasalanan ang nagawa sa nakaraang buhay na nagdulot ng sumpa sa buhay na ito. Akaunti ang sinabi ng guro. Ipinahiwatig lamang na ang damdamin ni Iang Ho kay Jo-ha sa buhay na ito ay maaaring makapawi sa walang katapusang karma. Pauwi, naalala ni Iang Ho ang bawat sandali kasama si Jo-ha, na pagtanto na lubog na ang puso niya sa pag-ibig sa kanya, at marahil ang pag-ibig niya rito ang makakalutas ng milenyong sumpa. Napagtanto ito ni Iang Ho nang biglang lumitaw ang dating kinatawan sa harap niya, na may masamang ngiti. Siniraan nito ang relasyon ni na Iang Ho at Jo-ha. Galit na sinabing si Iang Ho ang tumapos kay Jo-ha noon, na nagdulot ng trahedyang relasyon sa loob ng 1,500 taon. Naalala ni Iang Ho ang pasa sa liig ni Jo-ha. Naduwag sa sinabi ng dating kinatawan, parang naubos ang lakas at bumagsak sa lupa. Hindi makapaniwalang siya ang tumapos kay Jo-ha. Sa oras na iyon, nakita ni Jo-ha sa kamera ang mukha ng dating kinatawan, na pagtanto na may ikatlong tao sa pagitan nila ni Iang Ho na palaging gustong saktan si Iang Ho. Binigyan ni Jo-ha ang abogado ng isang araw para imbestigahan ang dating kinatawan. Hindi alam ni Do-ha na dumaranas ng hindi makataong sakit ang dating kinatawan, pakiramdam nito ay wala ng oras. Kaya gustong tapusin si Iang Ho upang wakasan ang buhay na ito, mabilis. Nahinanap ng dating kinatawan si So-seon, natapos ni Do-ha ang pagsasaayos para sa abogado. Nakita si Iang Ho na tulala sa daan, halos masagasaan. Nang makita ni Iang Ho si Do-ha, labis ang pagsisisi sa loob. Sinubukang umiwas. Hinintay ni Do-ha si Iang Ho na aalis, ganap nang inabandona ang balak na tapusin siya. Gusto lang sundin ng puso, buong pusong protektahan ang kaligtasan niya. Hindi hinayaang mapahamak si Iang Ho. Dinala ni Jo-ha si Iang Ho pa uwi. Pinakalmahan na huwag mag-alala tungkol sa malapit ng pag-alis. Natuklasan na niya ang ikatlong tao sa sumpa nila, ang dating kinatawan. Nagulat si Iang Ho. Ikinuwento ang nangyari kanina, na nakipagkita ang dating kinatawan at sinabi kay Jo-ha na alam nito ang katauhan nila sa nakaraang buhay. Pagkatapos, naalala ni Iang Ho na sinabi ng dating kinatawan na siya ang tumapos kay Do-ha noon, kaya hinila niya ang damit ni Do-ha. Nakita ang sugat sa liig nito, at lubog ang loob. Nasasaktang tinanong niya si Do-ha kung masakit ang pag-alis noon. Ayaw ni Do-ha balikan ang matinding sakit. Kaya nagmalabis lang at umalis, nakonsensya si Iang Ho sa ganitong reaksyon ni Do-ha. Hindi napigilan ang luha, at nangakong imbestigahan ang sumpa nila, kung saan nagsimula at paano matatapos. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Iang Ho ang 1,500 taon na nakalipas, ang gabi ng kasal ni Hanjita at Jo-ha. Binigyan ng ama-amahan ni Jo-ha si Hanjita ng lason, inutusang ilagay ito sa alak ni Jo-ha. Ang walang kulay at lasang lason ay magpapakalamig sa mga paa at kamay ni Jo-ha. Magpapabagal sa kanya sa labanan at sa gulo, lihim na tatapusin ng tauhan ng ama-amahan si Jo-ha. Bumalik si Hanjita sa kwarto. Tinitigan si Jo-ha na puno ng kaligayahan, ngunit malungkot. Kumuha si Hanjita ng pagkain para kay Jo-ha sa kusina. Napansin ang pagkaing dadalhin sa kwarto ng ama-amahan, at nakita ang katulong na lihim na inilagay ang lason na para kay Jo-ha sa alak. Hating gabi, habang mahimbing si Jo-ha, kinuha ni Hanjita ang kutsilyo, pumasok sa kwarto ng ama-amahan, at sa kanyang pagkaparalisa. Sinaksak ito sa dibdib, labis ang sakit ng ama-amahan, at bago mamatay, isinumpa na kahit ilang beses mag-reincarnate si Hanjita, hahanapin siya nito para pahirapan at tapusin. Biglang nagising si Jo-ha, nakatanggap ng balita mula sa bantay, at nagmadaling pumunta sa kwarto ng ama-amahan, natuklasang patay na ito, at sa tabi ay ang kutsilyo ni Hanjita. Di nagtagal, dinala si Hanjita na nakatali sa harap ni Jo-ha. Walang takot si Hanjita, handang mamatay at hinintay ang kilos ni Jo-ha. Nasaktan si Jo-ha, hinugot ang espada at itinutok kay Hanjita, ngunit pinutol lang ang tali. Dahil wala na ang ama-amahan, idineklara ni Jo-ha na siya na ang amo ng bahay. Inutusan ang mga bantay na umalis, hindi pinansin ang galit. At dinala si Hanjita, tinanong ni
Jo-ha si Hanjita kung bakit niya ginawa ang mapanganib na bagay. Ikinuwento ni Hanjita ang plano ng ama-amahan. Ayaw niyang mapahamak ang minamahal sa digmaan. Nagdesisyon siyang akuin ang lahat, mag-isa sa impyerno para iligtas si Jo-ha. Basta't siya ang mahuli, hindi madadamay si Jo-ha sa insidenteng ito. Pero si Do-ha ay matagal nang nadamay, mula nang mahalin si Hanjita. Nagsimula na ang trahedyang kapalaran nilang magkasama. Pinakalmahan ni Do-ha si Hanjita, sinabing aayusin niya ang lahat. Nang makatulog si Hanjita, hawak ang espada. Lumabas si Do-ha. Puno ng tapat na bantay ng ama-amahan ang labas, hinintay na isuko ni Do-ha ang salarin. Walang takot, hinugot ni Do-ha ang espada at sumugod sa mga bantay. Nagising si Hanjita, napansin na wala si Do-ha at duguan ang damit niya. Nagmadali siyang bumalik sa mansyon para alamin ang balita. Ngunit mga bangkay ng bantay ang nakita sa lupa. Sinisi ng mga taga-nayon si Do-ha. Hindi lamang dahil hindi niya sinaktan ang asawang pumatay sa ama-amahan, kundi dahil pinrotektahan pa ito at pinatay ang lahat ng tapat na bantay. Natulala si Hanjita. Halos bumagsak. Ngunit dumating si Do-ha at dinala siyang umalis. Nalaman ng pamahalaan ang insidente at inutos ang pag-atake kina Hanjita at Jo-ha. Hinintay sila ng mga sundalo, tumakas sina Jo-ha at Hanjita. Umiyak ng todo si Hanjita. Hindi inaasahan ang ganitong pag-ikot ng pangyayari. Balak niyang iligtas si Jo-ha mula sa impyerno. Pero itinulak siya sa mas malang impyerno, pumatay ng maraming inosente. Ayaw ni Hanjita ng ganoong buhay sa sakit. Pinakalmahan siya ni Do-ha. Sinabing kung makatakas sila sa kaza, magsisimula sila ulit. Hinintay ni Do-ha si Hanjita. Pagkatapos ay humarap sa mga sundalong humabol. Kinuha ni Hanjita ang espada sa lupa. Naalala ang sinabi ni Do-ha na nasa impyerno siya at gusto niyang tapusin siya ni Hanjita para wakasan ang lahat. Napagtanto ni Hanjita na habang magkasama sila, hindi makakalaya si Jo-ha. Sinabi ni Hanjita kay Jo-ha na mahal niya ito, at determinado, inihintay niya ang espada. Nagising si Iang-ho, luhaan, hindi makapaniwalang siya ang tumapos kay Jo-ha. Itinulak siya sa 1,500 taon ng sakit. Umiyak si Iang-ho. Hinanap si Jo-ha. Paulit-ulit na humingi ng tawad, inamin na siya ang sumaktan nito noon. Sa oras na iyon, nasa pintuan na ng bahay ni Jo-ha ang dating kinatawan, nalaman ni Iang-ho ang katotohanan siya ang pumatay kay Jo-ha. Wasak ang puso. Inamin kay Jo-ha na tinapos niya ito para iligtas mula sa impyerno. Mali ang simula nila. Pero hindi sumang-ayon si Do-ha kay Iang-ho. Mas gugustuhin niyang mahulog sa impyerno kung kasama si Iang-ho. Pero sa labis na pag-ibig, paano niya hahayaang mahulog ang mahal sa impyerno? Umiyak si Iang-ho. Tumakbo palabas. Hinabol siya ni Do-ha pagkatapos ng 1,500 taon. Nakumpirma niya ang malalim na pag-ibig ni Iang-ho. Ngayon, malinaw na sa kanya, hangga't totoo ang damdamin ni Iang-ho, kahit sa impyerno, mamahalin niya ito. Sasabihin na sana ni Iang-ho nang makasalubong ang matalik na kaibigan. Habang nag-uusap, napansin ni Jo-ha ang dating kinatawan sa malayo. Biglang sumakit ang sugat, kaya mabilis na hinintay ni Jo-ha si Iang-ho na umuwi at hinabol ang dating kinatawan. Hinintay niya ito kahit saan pero hindi nakita. Biglang narinig ang malakas na preno mula sa lugar ni Iang-ho. Nagmadali siyang pumunta at nalaman na ginamit ng dating kinatawan ang plano ng pag-akit kay Jo-ha palayo. Pagkatapos ay inudyukan si Seo-seon na itulak si Iang-ho sa paparating na truck. Sa kabutihang palad, itinulak ng matalik na kaibigan si Iang-ho, ngunit siya ang nasagasaan. Dahil sa bigong pagpatay, agad na hinuli si Seo-seon. Habang nanonood ng balita, hinanap ng dating kinatawan ang abogado. Inutusan itong magpadala ng mensahe kay Jo-ha na darating ang ama para personal na makipag-usap sa anak. Inulit ng abogado ang mensahe kay Jo-ha at napagtanto niyang ang ama niya ang nasa likod ng lahat, na gumagala sa mundo ng 1,500 taon para patuloy na tapusin si Iang-ho bilang ganti. Hindi alam ni Iang-ho ito. Pumunta siya sa puntod ng ama para manalangin. Hiniling sa amang laging nagpoprotekta sa kanya na tulungan ang kaibigan na malampasan ang pagsubok. Pagkatapos manalangin, biglang naalala ni Iang-ho ang isang bagay. Nagmadali siyang maghukay at kumuha ng kahoy na kahon na naglalaman ng kwintas ng buto ng lotus, ang pulseras na proteksyon na hinintay ng ama para sa kanya noon. Dinala ni Iang-ho ang pulseras at nagmaneho patungo sa bahay ni Jo-ha. Pero pagkababa ng sasakyan, nakita ang dating kinatawan na naghihintay. Inamin nito na siya ang ama ni Jo-ha, na sa loob ng 1,500 taon ay tinapos ang bawat reinkarnasyon ni Iang-ho, at ngayon ay ulitin niya ang dati. Sinubukan niyang saktan si Iang-ho, pero itinaboy ng anting-anting. Nagulat ang dating kinatawan. At dahil hindi siya makapasok, sinira niya ang psikolohikal na hadlang ni Iang-ho. Sinabing dahil sa sumpa kay Jo-ha, namatay ang mga magulang ni Iang-ho, at ngayon, ang kaibigan ay nasa panganib din, lahat ay karmang dala nila. Hanggat hindi namamatay si Iang-ho, ang mga malapit sa kanya ay magdurusa dahil sa sumpa. Dahil 1,500 taon na ang nakalipas, pumatay si Jo-ha ng maraming inosente para kay Hanjita. Nasaktan si Iang-ho sa mga salitang ito. Agad niyang sinabi kay Jo-ha na sinaniban ng ama-amahan ang dating kinatawan. Nag-aalala si Iang-ho, hindi alam kung saan sila patungo ni Jo-ha. Habang buhay siya, ang mga malapit sa kanya ay unti-unting mapapahamak. Dinala ni Jo-ha ang nag-aalalang Iang-ho pauwi, balak maghanda ng pagkain para sa minamahal. Hinila ni Iang-ho si Jo-ha, sinabing kailangan niya lang ito sa tabi niya. Nag-aalala si Iang-ho na kung hindi siya mamatay, mas maraming inosente ang madadamay noon para iligtas siya. Kailangan tapusin ni Jo-ha ang mga bantay na humarang sa mansyon. Ngayon, nasugatan ang kaibigan dahil sa pagliligtas sa kanya. Lubog ang loob ni Iang-ho. Ang pag-ibig nila ni Jo-ha ay itinakdang maging trahedya.
Ang sumpa sa kanya ay nagpagod sa katawan at isip ni Yang Ho. Hindi siya natatakot sa kamatayan, hiniling lang na huwag mapahamak ang mga malapit sa kanya. Dahil sa kanya, naintindihan ni Jo Ha ang damdamin ni Yang Ho. Pero sa buhay na ito lang niya napagtanto kung gaano niya ito kamahal. Hindi kaya ni Jo Ha na mawala si Yang Ho. Ano man ang mangyari, poprotektahan niya si Yang Ho at ang mga nasa paligid niya. Nakaupo si Jo Ha sa tabi ng kama. Ipinahayag ni Yang Ho ang laman ng puso pero nagkunwaring natutulog si Yang Ho at hindi sumagot. Hinintay na umalis si Jo Ha bago umiyak. Nagpalipas ng gabi si Yang Ho sa bahay ni Do Ha. Kinabukasan, pumunta ulit siya sa ospital. Gising na ang matalik na kaibigan. Emosyonal na niyakap siya ni Yang Ho at paulit-ulit na humingi ng tawad. Nakitang ligtas ang kaibigan. Naalala ni Yang Ho ang sinabi ng dating kinatawan na kung hindi siya mamamatay, sunod-sunod na mawawala ang mga malapit sa kanya. Mabait si Yang Ho, hindi niya kaya ang isang mabuhay habang nasa panganib ang mga mahal sa buhay. Nagdesisyon na si Yang Ho. Nakaupo siya sa bakuran, huminga ng sariwang hangin, ninamnam ang kalikasan, at naghanda ng espesyal na baon para sa kaibigan. Pagkatapos, dinala niya ang masarap na baon para bisitahin ang mga kasamahan sa istasyon ng bumbero. Naglakad siya sa paligid, natagpuan ang kanyang locker, at napaluha. Hindi alam ni Do Ha ang iniisip ni Yang Ho. Ngayong araw, natagpuan niya ang dating kinatawan na sinaniban ng ama. Amahan, tinanong kung bakit hindi nito iniwan si Yang Ho sa mga nakaraang taon. Naalala ng ama-amahan ang pag-iingat kay Do Ha, isang matapang at mahusay na mandirigma na hinintay ng hari. Na minsang sinabing mas karapat dapat si Do Ha sa trono kaysa sa ama-amahan, kaya lalong naging maingat ito. Binigyang diin ng ama-amahan na kahit hindi siya direktang kumilos, magagamit niya ang masamang intensyon ng tao para saktan si Yang Ho. Sa mga susunod na buhay, hindi nakatakas si Yang Ho sa kanyang kapalaran. Sa masamang ekspresyon ng ama-amahan, hinawakan ni Jo Ha ang kwelyo nito, binalaan na kahit sino ang saniba ng espiritu nito, hahanapin at tatapusin niya ito, hindi hahayaang mapahamak si Yang Ho. Sinabi ng ama-amahan na kahit pigilan siya ni Jo Ha na saktan si Yang Ho, hindi nito mapipigilan ang pagsuko ni Yang Ho. Pagkasabi, hinintay ng ama-amahan ang paso ng bulaklak sa ulo ni Jo Ha at isa pang paso sa likod. Natuwa ang ama-amahan. Ang orihinal na plano ay gamitin ang mga aksidente sa mga mahal sa buhay ni Yang Ho para itulak siya sa dulo. Para kusang maglaho, nagmadali si Jo Ha pabalik sa ospital. Ibinigay ng kaibigan ang mga ipinapabigay ni Yang Ho, isang papel at anting-anting. Isinulat ni Yang Ho na gusto niyang ayusin ang maling kapalaran. Kung noong iligtas si Jun sa ilughan, hindi siya humiling ng proteksyon sa Diyos, kundi tinanggap ang kapalaran, marahil hindi nangyari ang trahedya. Pagkabasa, agad tumakbo si Jo Ha sa pampang ng ilughan. Nakaupo si Yang Ho sa pampang ng ilughan, determinadong wakasan ang lahat. Ayaw niyang iwan ang bawat sandali kasama si Jo Ha. Ang mga alaala ng kanilang pagbibiro at tawanan ay umaalingaw sa isip. Walang tigil ang luha ni Yang Ho. Pinakalmahan ang sarili na walang pagsisisi sa desisyong umalis. Pagkatapos magdesisyon, humakbang si Yang Ho sa tubig. Dumating si Do Ha. Lumitaw sa likod ni Yang Ho. Tumalikod si Yang Ho. Ayaw magpadala sa damdamin. Ganoon din si Do Ha. Dala ang determinasyong tapusin si Yang Ho sa buhay na ito, pero sa huli, siya ang nadala rito. Napagtanto niya, iminungkahi ni Jo Ha na sumugal kung kaya ni Yang Ho na umalis ng walang damdamin tulad ng nakaraang buhay, hindi tulad noon. Lumapit si Jo Ha at niyakap si Yang Ho. Inamin ni Yang Ho na ayaw niyang mamatay. Nag-aalala na kung muling mahalin si Jo Ha, mauulit ang trahedya ng nakaraang buhay. Hindi niya makontrol ang damdamin. Hindi sinasadyang mahalin si Jo Ha at gustong mabuhay kasama nito, nangako si Jo Ha na hahanap siya ng paraan para baguhin ang kapalaran upang makapamuhay silang dalawa. Pagkasabi, humintay siya at hinintay ang minamahal. Pagkatapos kumpirmahin ang damdamin, naglakad sila sa ilughan. Ninamnam ang matatamis na sandali. Sa wakas, habang tinitingnan ang kumikinang ngalawa, naalala ni Yang Ho na nang iligtas si Jun at halos maubusan ng hininga, si Jo Ha ang nagligtas sa kanya, buong pagmamalaki. Inamin ni Jo Ha kay Yang Ho na siya ang tunay na Diyos na tagapagbantay niya, at hindi lang isang beses sila naghinalikan, nahiyang tumalikod si Yang Ho. Habang ninanamnam ng magkasintahan ang kaligayahan, lalong humihina ang katawan ng dating kinatawan, pagkatapos maubos ang lakas ng isang dumaan. Lihim nitong naisip na kailangang madaliin ang planong tapusin si Yang Ho. Pumunta si Do Ha sa templo, diretsong nagtanong sa matandang guro kung paano alisin ang masamang espiritu ng ama-amahan. Hindi direkta sumagot ang guro. Sinabi lang na espiritu man o demonyo, may obsesyon sa puso kaya nagre-reincarnate at nananatili sa mundo. Hanapin lang ang obsesyon ng demonyo para maalis ito. Parang may napagtanto si Do Ha. Umalis sa templo. Habang nag-iisip sa daan, tumawag ang manager. Sinabing critical ang kuya. Kasama nila si Yang Ho patungo sa ospital. Pagdating ni Yang Ho, sinabi ng nurse na ligtas ang kuya. Nagulat, pumunta siya sa kwarto. Nakita ang dating kinatawan na matagal nang naghihintay. Nagmamadali itong tapusin si Yang Ho, pero dahil sa anting-anting, hindi ito makakilos, kaya ginamit nito ang buhay ng kuya bilang banta. Sa harap ni Yang Ho, hinawakan ang surgical knife at itinutok sa kuya. Sumugod si Yang Ho. Ginamit ang anting-anting para protektahan ang kuya. Isinuot ang anting-anting sa kamay nito at dinala ang dating kinatawan sa hagdan. Halos maabutan na si Yang Ho ng dating kinatawan nang dumating si Jo Ha at itinulak siya sa gilid ng pasilyo. Nagpa siya si Do Ha na harapin mag-isa ang dating kinatawan. Naunawaan ni Do Ha ang payo ng matandang guro, aya't nagising ang kanyang kamalayan. Ang obsesyon ng kanyang amain ay patayin si Yang Ho bago ito mag-30 taong gulang. Habang papalapit ang ika-30 kaarawan ni Yang Ho, lalong humihina ang masamang espiritu ng amain, at sa araw ng kanyang kaarawan, ito ay tuluyang mawawala. Kaya naman nagmamadali ang amain. Ang misyon ni Do Ha ay protektahan si Yang Ho hanggang malagpasan nito ang edad na 30 upang masira ang sumpa na 1000 taon na. Kahit na pagkatapos nito ay mawala ang kanyang kaluluwa, walang pagsisisi si Do Ha.
Matapos sabihin ito, itinulak ni Doha ang dating kinatawan at dinala si Yang Ho palayo sa ospital. Hinaboy sila ng dating kinatawan ng walang tigil, ngunit nang malapit na silang maabutan, isang sasakyan ang huminto at kinuha sina Doha at Yang Ho. Napilitan ang dating kinatawan na panoorin silang makatakas. Pagkatapos, pumunta siya sa ospital upang kausapin ang kapatid ni Doha, ngunit natuklasan niyang dinala na ito ng matalik na kaibigan at manager sa ambulansya. Galit na galit, hinabol niya ang ambulansya, ngunit nawala rin ito sa kanyang paningin. Dinala ng abogado sina Doha at Yang Ho sa isang ligtas na lugar at pinayuhan silang magtago pansamantala. Ang abogado rin ay nagtago sa lugar na hindi mahahanap ng dating kinatawan na isang kulungan. Sa istasyon ng pulis, isiniwalat ng abogado na ang dating kinatawan ang pumatay sa kapatid ni Doha at inamin din ang pagpatay sa isang aktor. Ngunit hindi inaasahan ng abogado na makikita siya ng dating kinatawan sa kulungan. Natalo ng dating kinatawan ang mga gwardiya at nagpunta sa selda upang tanungin ang tungkol kay Yang Ho. Dahil sa takot, isiniwalat ng abogado ang pupuntahan ni Yang Ho. Dumating sina Doha at Yang Ho sa isang liblib na nayon. Habang natutulog si Yang Ho sa taxi dahil sa pagod, hinawakan ni Doha ang kanyang kamay at nakita ang panaginip nito. Sa panaginip, matapos patayin si Doha, nagdadalamhati si Hanjita habang inilalagay ang kutsilyo sa kanyang leg. Habang hinintay ang kamatayan, biglang nagising si Doha at pinigilan si Hanjita, hiniling na huwag itong mamatay at magpatuloy sa buhay. Umiiyak si Hanjita at hindi na kayang bunutin ang kutsilyo. Dahan-dahang nagising si Yang Ho at nakita si Doha na pulang-pula ang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ni Doha at hiniling na huwag siya nito iwan. Sa mga sumunod na araw, nagtago sina Doha at Yang Ho sa liblib na nayon, namuhay bilang magkasintahan sa simpleng kaligayahan. Magkasama silang pumunta sa mall at bumili ng murang Paris ng singsing. Ngunit hindi nila napansin na sinusundan na sila ng dating kinatawan. Sa gabing iyon, nagtipon ang lahat para ipagdiwang ang ika-30 kaarawan ni Yang Ho. Biglang namatay ang mga ilaw at lumitaw ang dating kinatawan na may madilim na mukha sa harap ng lahat, diretso itong lumapit sa mesa. Pinuto ng dating kinatawan ang cake at sinalakay si Doha. Naglaban ng dalawa at mabilis na dinala ng kaibigan si Yang Ho sa likurang pinto upang makatakas. Itinulak ng dating kinatawan si Doha sa mesa at nang akmang tatayo si Doha, natamaan siya ng mabigat na bagay mula sa kisame at nawala ng malay. Hindi pinansin ng dating kinatawan si Doha, sa halip ay hinanap si Yang Ho na may dalang sandata. Napansin ng kaibigan na naiwan ang susi ng sasakyan sa loob, kaya't bumalik si Yang Ho upang kunin ito. Sa pag-alis ni Yang Ho, nakita ng kaibigan ang isang anino na mabilis na lumapit at napasigaw sa takot, ngunit napagtanto na ito ang kapatid ni Juno. Nagising ang kapatid at napaluha nang makita ang anting-anting na ibinigay ni Yang Ho sa kanya. Pagkatapos, nagmaneho siya upang hanapin ang dalawa. Habang hinintay ang kaibigan, nag-iisang hinanap ng kapatid si Yang Ho, ngunit sa kalagitnaan ng daan, nakita niya ang dating kinatawan na may dalang sandata at sinugod si Yang Ho. Tumalon ang kapatid sa harap ni Yang Ho upang protektahan siya at itinaboy ng anting-anting ang dating kinatawan. Nakita ng dating kinatawan ang anting-anting na bumagsak at nadurog at tumawa ito ng malakas dahil wala ng proteksyon si Yang Ho. Binunot niya ang gunting panghardin at itinutok kay Yang Ho, ngunit mabilis na humarang si Doha at tinanggap ang sakit. Hinila ni Doha ang gunting at itinulak ang dating kinatawan. Tumawa ng buong pagkabaliw ang dating kinatawan, sinasabi kay Doha na malapit na siyang mamatay at walang silbi ang pagprotekta kay Yang Ho dahil kapag namatay ang dating kinatawan, mawawala rin si Doha. Noon lamang naunawaan ni Yang Ho na sa loob ng 1,500 taon, si Doha ay naging espiritu upang protektahan siya mula sa dating kinatawan at ito rin ang kanyang obsesyon bilang espiritu. Yumakap ng mahigpit si Yang Ho kay Doha, ayaw siyang pakawalan. Hindi rin kayang bitawan ni Doha si Yang Ho, ngunit sumugod siya sa dating kinatawan, tinapos ito, at nanghihina siyang bumagsak sa bisig ni Yang Ho. Bago tuluyang mawala, naalala ni Doha ang 1,500 taon ng kanilang pagkakakilala, pagmamahalan, at simpleng kaligayahang naranasan nila. Ngumiti si Doha, dahil kahit puno ng pait ang kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kaligayahan mula nang makilala si Yang Ho. Namatay si Doha, at si Yang Ho ay umiyak ng lubos sa sakit. Makalipas ang ilang panahon, nagising si Yang Ho sa ospital. Sa kanyang pagkakahilo, pumasok si Doha sa kanyang panaginip at sinabi na ang buwan ay sumisikat rin sa araw, ngunit hindi ito napapansin ng mga tao. Siya ay magiging buwan sa kalangitan na laging gagabay at sasamahan si Yang Ho. Nang magising si Yang Ho, sinabi ng kaibigan na ang araw na iyon ay ang libing ni Juno. Tumulo ang luha niya, ngunit isang himala ang nangyari. Si Juno, na dapat ay nasa morgue, ay ligtas at dumating sa sarili niyang libing. Rumesponde si Yang Ho sa balita, tumakbo sa libing, at niyakap si Juno na buhay, ngunit walang pagbabago. Nang makita ni Juno ang babaeng hindi niya kilala sa harap niya, hindi niya ito naalala. Umalis si Yang Ho sa libing ng may lungkot dahil nawala ang mga alaala ni Juno mula sa panahong iyon, kabilang ang mga magagandang alaala nilang dalawa. Hindi napigilan ni Yang Ho ang umiyak sa istasyon ng bus. Lumipas ang 1 taon, at sa panahong ito, gumaling si Juno mula sa cancer sa pamamagitan ng chemotherapy at nagbalik din siya sa pag-arte sa isang drama. Bumalik si Juno sa normal na buhay, ngunit may isang bagay na nagpapabagabag sa kanya. Tuwing umaga, naaalala niya ang pangalang Yang Ho. Sabik si Juno na mabawi ang nawalang alaala, ngunit sinabi ng kanyang kapatid na minsan ang pagkalimot ay mabuti rin at kung hindi na maalala, huwag nang pilitin. Nang makitang ayaw magsalita ng kapatid, hindi na nagtanong si Juno. Isang araw, natagpuan ni Juno ang isang kahon sa bahay na may larawang magkasama sila ni Yang Ho. Tinanong niya ang kapatid tungkol dito at sinabi nito na si Yang Ho ang minsang nagligtas sa kanya at naging bodyguard ni Juno, ngunit bumalik na ito sa pagtatrabaho sa istasyon ng bumbero. Sa kwento ng kapatid, naalala ni Juno si Yang Ho at naging kuryoso tungkol sa kanya. Sa bawat sakit na dinanas niya sa chemotherapy, naisip niyang sumuko, ngunit isang boses sa kanyang puso ang palaging nagsasabing huwag sumuko at ipagpatuloy ang buhay.
Naramdaman ni Juno na ang boses na ito ay mula kay Yang Ho, na siyang tumulong sa kanya upang malampasan ang sakit. Ano man ang mangyari, nais ni Juno na makita si Yang Ho. Nang makitang seryoso ang kapatid, inayos ng kanyang kapatid ang pagkikita nila ni Yang Ho sa isang templo. Tinawag ni Juno si Yang Ho mula sa likuran, at nang marinig ni Yang Ho ang boses ng minamahal, agad na namula ang kanyang mga mata. Lumingon siya at nakita ang pamilyar na mukha. Nais ni Juno na malaman kung anong relasyon ang mayroon sila noon dahil napansin niya ang kanyang kakaibang mga gawi, tulad ng pagsasalita sa paraang hindi pamilyar. Nagduda si Juno at ang manager lamang ang nakakaalam na ang paraan ng pagsasalita ay katulad ng kay Doha. Palagi ring naiisip ni Juno si Yang Ho. Sinabi ni Yang Ho na siya ay isang fan lamang na nagligtas kay Juno at dahil dito, nagpasalamat si Juno sa kanyang tulong. Mula noon, nagpasya si Juno na hindi na magpapakabaliw sa nakaraan o magtatanong tungkol sa relasyon nila ni Yang Ho. Sa halip ay mamumuhay sa kasalukuyan at magsisimula ng bagong buhay. Pagkatapos, ibinigay ni Juno kay Yang Ho ang sulat mula kay Doha na natagpuan sa bahay. Binasa ni Yang Ho ang sulat sa tabi ng ilughan na puno ng tunay na damdamin at pagmamahal mula kay Doha na umaasang magiging matatag siya at ipagpatuloy ang buhay. Niyakap ni Yang Ho ang sulat na unawaan ang layunin ni Doha at nangako sa sarili na mamumuhay ng maayos. Tinitigan ni Yang Ho ang malabong buwan sa kalangitan sa araw, naniniwalang palaging gagabay sa kanya si Doha. Ngayon ay kaarawan ni Yang Ho at ipinagdiwang niya ito kasama ang mga kaibigan, nagpatuloy sa kanyang trabaho at pang-araw-araw na buhay. Paminsan-minsan, nagpapalutang siya ng parol, hinintay ang pagkakataong makita muli ang minamahal, at sa layuning ito, buong-buo niyang isinasabuhay ang bawat araw upang hindi masayang ang sakripisyo ni Doha. Nais ni Yang Ho na makapunta sa estasyon ng pananaliksik sa Antarctica. Sa wakas, natupad ang pangarap ni Yang Ho nang sumakay siya sa eroplano patungo sa hinintay na lupain. Natulog si Yang Ho sa eroplano at pagkaraan ng mahabang panahon, pumasok si Doha sa kanyang panaginip. Sa panaginip, binago ni Hanjita ang desisyon mula sa nakaraang buhay, sinabing mahal niya si Doha at ibinaba ang sandata. Hindi niya pinatay si Doha, sa halip ay niyakap siya ng mahigpit. Alam ni Yang Ho na ito ay panaginip lamang at ang nakaraan ay hindi mababago, ngunit sa panaginip, binago niya ang mga desisyon upang payagan ang dalawang magkasintahan na magkasama. Sa panaginip, niyakap ni Doha si Yang Ho, ngunit biglang dumating ang mga pana mula sa lahat ng direksyon at magkayakap silang namatay ng sabay. Sa kanyang puso, nanalangin si Yang Ho na sa susunod na buhay ay magkikita silang muli. Parang dininig ng langit ang kanyang dalangin dahil sa susunod na sandali, naging isang estudyante si Yang Ho na kumukuha ng larawan sa isang templo, naaakit sa buwan sa kalangitan sa araw at gustong kumuha ng magagandang larawan. Hindi niya napansin na natisod siya, ngunit isang lalaking estudyante na kamukha ni Doha ang sumalo sa kanya. Nagpasalamat si Yang Ho at magkasama nilang tinitigan ang malabong buwan sa langit. Binuksan nila ang isang sketchbook at lumapit ang kanilang mga puso.